Kumusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ali-chan Tagalog Anime Recap. Sa Arnold Academy of Sorcery, tinulungan ni Ray ang isang batang babae na malapit ng mahulog. Nagulat ang isa sa kanyang mga kaibigan na makitang agad na kumikilos ang isang freshman. Sa unang araw, napagtanto nila na isa lamang siyang ordinaryong batang lalaki at nadismaya ang batang babae. Si Albert at ang kanyang mga kasamahan ay nakipagkita kay Ray. Sinusubukang makipagkamay ni Ray habang nagpapakilala, pero tinatampal ni Albert ang kanyang kamay. Sabi niya, mga maharlika lang ang dapat nasa kanilang paaralan dahil kilala ito sa paggawa ng mga marangal na estudyanteng may karangalan. Sumagot si Ray, na gustong matuto ng isang bagay mula sa paaralan. Ikinagalit ito ni Albert at inatake niya si Ray, ngunit nakaiwas si Ray. Sinubukan muli ni Albert, pero sinabi ni Rose sa kanya na tumigil. Si Rose ay isa sa 3 pinakamataas na maharlika sa paaralan. Tinatatawanan ni Albert si Ray, sinasabing ang isang ordinaryong tao ay hindi nababagay sa akademya. Umalis siya at sumunod ang kanyang mga tagasunod. Nilapitan ni Rose si Ray at tinanong kung okay lang siya. Sumagot siya na oo, at nagpakilala siya bilang Amelia Rose. Inabot ni Rose ang kanyang kamay at nakipagkamay si Ray. Binanggit niya na ang isang ordinaryong estudyante tulad ni Ray ay sigurado na napakatalentado para makapasok sa kanilang akademya. Inaanyayahan niya itong makipag-usap sa kanya kung may haharapin siyang anumang hamon. Sa bulwagan ng paaralan, binibigyan ng paliwanag ang mga bagong mag-aaral ng kanilang punong guro. Pinapayuhan niya silang magsumikap at huwag maging mayabang kahit napili sila ng paaralan. Ipinakilala ng punong guro ang sarili bilang Abby Garnet. Bago umalis, tinawag si Amelia Rose sa entablado. Ipinakilala niya ang sarili bilang kinatawan ng mga bagong mag-aaral. Ipinagpatuloy niya kung saan tumigil ang punong guro, hinihikayat ang kanyang mga kamag-aral na magsumikap. Si Ray ay itinalaga sa kanyang guro, si Helena Grady, na humiling sa kanya na ipakilala ang sarili sa kanyang mga kaklase. Ginagawa ni Ray ang sinasabi sa kanya at sandaling nakipag-usap kay Amelia bago umupo. Nagngangalit ang ngipin ni Albert sa makita si Ray. Si Ray ay nakaupo sa tabi ng bintana, malalim ang iniisip. Binato siya ni Miss Gray ng piraso ng chalk para ibalik siya sa klase. Nahuli ito ni Ray dahil sa likas na galing, pero sumabog ito sa mukha niya. Sinabi niya sa kanya na magbigay pansin at humingi siya ng paumanhin. Tinatanong ni Miss Gray ang mga estudyante tungkol sa mga antas ng sorcery. Tumayo si Amelia at sumagot na may 5 ranggo, bronze, silver, gold, platinum, at ang sagradong ranggo na grand. Kinumpirma ng guro ang kanyang sagot at sinabi sa klase na 7 dakilang salamangkero lamang ang umiiral sa anumang oras, tinawag silang 7 pinakadakilang salamangkero sa mundo. Tinatawag ni Miss Gray na misteryo ang pag-iral ng 7 ito. Isa sa kanila ay ang kanilang punong guro, si Abby Garnet, ang Blaze Sorcerer. Binabanggit niya si Carol Caroline, ang nakabibighaning sorcerer na nakilala bilang isang Grand Sorcerer. Pinag-uusapan niya ang Iceblade Sorcerer mula sa malayong silangan na nawala pagkatapos wakasan ang digmaan sa malayong silangan. Sinabi niya na wala silang alam tungkol sa iba pang Grand Sorcerer. Sinabi ni Gray sa kanila na hanggat pumapasok sila sa Arnold Academy, ang kanilang pangunahing layunin ay maging isang Grand Sorcerer. Itinaas ni Arnold ang kanyang kamay at tinanong kung bakit pinayagan ng isang ordinaryong tao sa kanilang paaralan, ngunit pinatigil siya ni Gray, na nagsasabing lahat ng estudyante sa klase ay pumasa sa kinakailangang pagsusulit at panayam. Nagtapos siya na walang kahulugan ang pagiging marangal o ordinaryo. Si Miss Gray ang magtuturo ng susunod na aralin, kung saan magpa-practice sila ng sorcery. Hinihiling niya kay Amelia na bigyan ng kahulugan ang sorcery. Ipinaliwanag ni Amelia na ang sorcery ay ang sining ng muling pagbuo ng prima materia, ang pangunahing sangkap ng materya sa kanilang mundo. Pinupuri ni Miss Gray si Amelia at tinalakay ang Code of Sorcery, ipinakita ito sa klase. Kasama sa mga yugto ang pag-encode at pag-decode ng prima materia hanggang sa ito ay maging material. Gumagawa siya ng mga bulaklak na yelo at tinutunaw niya ang mga ito. Tinanong ni Rose si Miss Gray kung may limitasyon sa kung ano ang maaaring muling buuin gamit ang prima materia, at sinabi ng guro na walang limitasyon. Ikinategorya ni Miss Gray ang materya sa 4 na uri, na ipinaliwanag na ang anumang iba pa ay tinatawag na phenomenon. Isang batang babae na may suot na hood sa likod ang nagtanong sa guro kung gumamit siya ng anti-material code para mawala ang mga bulaklak na yelo.
Gayunpaman, sumagot ang guro na iba ito at hindi dapat mag-alala ang mga mag-aaral sa antas ng sorcery na iyon. Inutusan niya ang klase na magsimula, at sinundan ni Rose ang pamamaraang ipinakita ng kanyang guro upang gumawa ng bulaklak na yelo. Pinupuri siya ni Wanda dahil dito. Tumingin ang mga estudyante kay Ray, na nahihirapang gumawa ng ice cube. Nagagalit si Albert kay Ray at sinasabing ayaw niyang kilalanin ito. Pagkatapos ng klase, naglalakad-lakad si Ray sa pasilyo, humahanga sa disenyo ng paaralan. Nakita niya ang batang babae na may suot na hood na nagtanong kay Miss Gray kanina. Pagpasok sa silid-aklatan, sinundan niya ito at nagpakilala. Tinatawag niya ang sarili niya na Elisa. Si Elisa ay nakaupo kasama si Ray at binanggit na si Dr. Ainsworth ang kanyang huwaran. Tinanong niya kung gusto niya si Dr. Ainsworth, at inamin ni Ray na mahal niya ang author. Si Elisa ay masayang nagsasalita at natanggal ang kanyang hoodie, na nagpapakita ng kanyang matulis na tainga. Nahihiya siya at sinusubukang itago ang mga ito, pero sinisiguro ni Ray sa kanya na hindi niya ito inaalala. Sinabi niya sa kanya na mukha siyang mas matanda kaysa sa edad niya, at kinilala ni Ray na sinabi na sa kanya iyon dati. Pinupuri niya ang kanyang mga tainga, na nagpapula kay Elisa. Pinupuri ni Ray si Elisa at mukhang masaya siya kasama niya. Hinahatid niya siya pagkatapos ng klase, na nagpapahayag ng pag-asa na muli silang magkita. Pagkatapos ay pumunta si Ray sa isang silid at nakilala si Evie Armstrong. Nilapitan siya ni Evie at sinabing hindi mahalaga kung siya ay marangal o ordinaryo. Nagkamayan sila at kinumpirmang pareho silang malalaki ang katawan. Magkasama sa bahay sina Ray at Evie. Kinabukasan, nag-jogging si Ray sa umaga at nagulat si Rebecca. Humihingi siya ng paumanhin, pero pinupuri siya nito sa kahanga-hangang pagsisikap niya. Nagpakilala si Ray, at sinabi ni Rebecca na siya ang unang ordinaryong estudyante sa akademya. Nagpakilala siya bilang isang estudyante sa 3 taon na nagngangalang Rebecca Bradley. Sa daan papuntang paaralan, kinakausap ni Ray si Evie tungkol kay Rebecca, at sinasabi ni Evie sa kanya na ang mga Bradley ay isa sa 3 makapangyarihang pamilya. Binanggit niya sina Rose, Bradley, at Aldrin, na sinasabing ang 3 pamilyang ito ay kasing lakas ng mga pamilyang hari. Ipinaliwanag niya na si Amelia ang panganay na anak ng pamilyang Rose. Pagdating sa paaralan, naghiwalay sila at pinaalalahanan ni Evie si Ray na maagang dumating para sa klase ng paggamit ng espada. Iniwan siya ni Ray at nabangga niya ang isang blonde na babae. Sinabi niya sa kanya na humingi ng paumanhin kahit siya naman ang nakabangga sa kanya. Sumunod si Ray at pinuri ang kanyang mga pigtails. Tumiti siya at nagpakilala bilang Clarice Cleveland. Sa hindi pagkakilala sa pamilya niya, muling humingi ng paumanhin si Ray, ngunit idinagdag na cute siya. Tinanong niya kung bakit nagmamadali ito, at may naalala ito at tumakbo palayo. Nakilala ni Ray ang punong guro at tinawag niya itong koronel. Sinabi niya sa kanya na huwag siyang tawaging ganoon dahil pareho na silang nagretiro. Hinihiling niya sa kanya na tawagin siyang Abby at ginagawa naman niya. Tumatawa siya, sinasabing hindi man lang nagbago kahit kaunti. Tinitingnan niya ang isang larawan sa kanyang mesa at sinasabing si Ray ay nagbabalik ng mga alaala para sa kanya. Maghaharap sina Albert at Ray sa sesyon ng paggamit ng espada. Ininform sila ng instructor na kunwalang ang labanan, at papasok siya kung magiging seryoso na. Tinawag ni Albert si Ray na isang kupas na salamangkero, at sinabing masaya siyang nakilala ito. Nilapitan ni Evie si Amelia at nagpakilala bilang kaibigan ni Ray. Nag-aalala ang ibang estudyante kay Ray, pero nang magsimula ang pekeng labanan, madaling nailagan ni Ray ang atake ni Albert. Kinuha ni Albert ang kanyang patpat at pinalo si Ray, ngunit binalian ito ni Ray gamit ang dulo ng kanyang patpat na espada. Si Abby ay nanonood mula sa malayo, nakangiti at tinatawag si Ray na Iceblade Sorcerer. Sabi niya natutuwa siya na nag-e-enjoy siya sa kanyang buhay estudyante. Nagsasanay sa gym sina Evie at Ray. Tinanong ni Evie si Ray kung nasa 2 club siya at kinumpirma ni Ray na oo. Ipinahayag niya ang kanyang kagalakan na sa wakas ay nasa akademya na siya, at nangako na gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Binalaan siya ni Evie na magiging mahirap, pero sinabi ni Ray na huwag siyang mag-alala. Ipinakita niya kay Evie ang isang gintong card at sinigurado sa kanya na magiging maayos siya. Pumasok si Ray sa isang silid na puno ng mga estudyanteng malalakas ang kalamnan. Kinausap niya ang leader tungkol sa pagiging miyembro niya sa kanilang Environmental Research Club. Ipinagmamalaki ng iba pang miyembro kung gaano kalakas ng loob ang dapat mayroon ng isang tao para maging bahagi ng kanilang research club. Tumingin ang leader kay Ray at hiniling sa kanya na hubarin ang kanyang kamiseta, dahil tila hindi siya sapat na malaki. Mabilis na hinubad ni Ray ang kanyang kamiseta,
ipinakita ang kanyang maskuladong pangangatawan. Pinupuri ng leader si Ray para sa kanyang katawan at naglabas ng isang card. Tinanong niya kung may lisensya si Ray para sa Golf Hunter. Nang ipakita ito ni Ray sa kanya, nagulat ang mga miyembro na maaaring magkaroon ng gintong lisensya ang isang ordinaryong tao. Nilapitan ng leader ng research club si Ray, nakipagkamay sa kanya, at opisyal na tinanggap bilang bagong miyembro ng kanilang club. Lumipat si Ray sa ibang club at nagpahayag ng interes na sumali. Kinausap niya si Rebecca, ang pinuno ng club, tungkol sa pagiging interesado niya sa mga buhay na halaman. Tinanong niya kung gusto niya ng bulaklak at sinabi niyang gusto niya. Sinusuri ni Rebecca kung okay lang sa kanya na siya lang ang lalaki, at sumagot siya na walang problema sa pakikipag-usap sa mga babae. Tumalon si Danny at sinabi kay Rebecca na ang tanging dahilan kung bakit gustong sumali ni Ray ay dahil may gusto siya rito. Nagsimulang magtsismisan ang mga estudyante, pero pinakalma sila ni Rebecca. Inatasan niya si Dina na hawakan ang kaso ni Ray. Nagpakilala si Dina at naniniwalang ipapakita niya ang tunay niyang intensyon. Malapit na niya siyang suriin para makita kung karapat-dapat siyang maging miyembro. Dinala si Ray sa isang bukas na lugar sa bubong. Siya ang naatasang gawing hardin ng espasyong puno ng damo sa loob ng isang linggo. Iniwan niya ito, sa pag-aakalang hindi sapat ang swerte para maisakatuparan niya iyon. Sa unang araw, nililinas ni Ray ang lahat ng damo. Sa ikalawang araw, binubungkal niya ang lupa gamit ang asarol. Sa ikatlong araw, nagtayo siya ng mga pader sa hardin. Sinusuri siya ni Rebecca at binibigyan ng sandwich. Binanggit niya na siya ang pangulo ng konseho ng mag-aaral at na maaari siyang lapitan nito anumang oras kung may tanong. Narinig nila ang ilang estudyante na nagpa-practice ng paggamit ng espada at pumunta para manood. Sinabi ni Rebecca sa kanya ang tungkol sa isang paparating na paligsahan sa Magic Sword upang hanapin ang pinakamahusay na manlalaban sa Magic Sword. Tinanong niya kung sasali siya at sinabi niyang pag-iisipan niya. Napansin niya ang kanyang biceps at tinanong kung maaari niyang hawakan ang mga ito. Sumasang-ayon si Ray at nararamdaman niyang pinupuri nila ang kanilang hugis. Ipinaliwanag ni Ray na nagsanay siya sa Backwood Forest. Inamin ni Rebecca na ito ang unang beses niyang humawak sa kalamnan ng isang lalaki. Sinisilip ni Wanda at ng kanyang grupo sina Ray at Rebecca sa bintana, at napagpasyahan nilang sinusubukan ni Ray na mapalapit kay Rebecca, dahil galing ito sa isa sa tatlong pinakamataas na marangal na pamilya. Pinagmamasdan sila ni Amelia mula sa isa pang bintana. Sa ika-4 na araw, naayos na ni Ray ang hardin ng kahanga-hanga, kaya kailangan na lang ng mga bulaklak. Dumadaan si Danny at hiniling ni Rebecca sa kanila na ipasok ang mga bulaklak. Naglalakad si Ray sa isang daan, na naaalala ang pagtatalaga sa kanya ni Abby ng isang misyon. Inabot niya sa kanya ang isang sulat na naglalaman ng talakayan tungkol sa isang tore mula sa imperyo sa loob ng kaharian. Sospek ni Abby na may espiya na nakapasok sa akademya at naipagbigay alam na ito sa mga tauhan. Sinabi niya sa kanya na bumalik sa kanya kung may makita siyang anuman, at hiniling niya sa kanya na gawin ito ng palihim at sa lalong madaling panahon. Nakita ni Ray si Clarice at tinawag siya. Nagulat siya sa simula, pero nag-relax nang makita niyang siya ito. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya, habang nakayuko, at ibinahagi niya ang kanyang interes sa mga insekto. Sinabi niya sa kanya na hindi naman kakaibang libangan iyon dahil gusto rin niya ang mga insekto. Tinawag ni Ray si Clarice, na kanyang kaibigan, at kakaiba ang reaksyon nito. Humihingi siya ng paumanhin, pero sinabi niyang wala pa siyang kaibigan noon. Tuwang-tuwa siya na magkaroon ng unang kaibigan. Binanggit ni Ray na lumulubog na ang araw at ipinahayag ang kanyang pagnanais na pag-usapan ang mga insekto na nakita niya sa kagubatan. Nangako siya na magbabahagi sa susunod at pinuri niya ito dahil masarap kausap. Namula siya, nagpaalam, at umalis. Kinabukasan, tinuturuan ni Miss Gray ang kanyang klase tungkol sa pinagmulan ng sorcery. Ipinaliwanag niya na teknikal ang paksa. Hiniling ni Gray kay Ray na sabihin sa klase ang alam niya tungkol dito. Binanggit ni Ray ang mga pangunahing kategorya ng mababang grado, katamtamang grado, mataas na grado, at banal na grado. Tinalakay niya ang iba pang aspeto, tulad ng pagiging mabilis, malayuan, pagkaantala ng kadena, materyal, pagbabago, malawak na kadena, na tinawag niyang 7 hango ng sorcery. Pinupuri siya ni Miss Gray dahil sa pagiging tama niya at pinupuri ang kanyang pag-aaral. Masaya at nagulat ang ilang estudyante, habang tila inis naman si Albert. Inanunsyo ni Miss Gray sa klase na magkakaroon sila ng praktikal na ehersisyo sa Kafka Forest. Pinapakiusapan niya silang bumuo ng 4 na grupo ng maaga. Nagsimulang magpares-pares ang mga kaklase at nagtataka si Ray kung sino ang makakasama niya.
Nilapitan siya ni Evie at nagpa siya silang magtulungan. Napansin ni Ray si Elisa na nag-iisa lang at nilapitan niya ito. Inaanyayahan niya itong sumali sa grupo niya, pero sinabi nitong magiging pabigat lang siya. Itinaas ni Ray ang baba niya at iginiit na kailangan siya ng kanyang koponan. Namumula siya at tinatanggap ang imbitasyon. Tinanong ni Amelia kung may bakante pa sila at kinumpirma ito ni Ray. Nagulat ang klase nang makitang gustong sumali sa koponan ni Ray sa kagubatan ng isang nangungunang maharlika. Ipinaliwanag ni Miss Gray na ang kanilang layunin ay makarating sa sentro. Pinapaalalahanan niya sila na huwag kalimutang puntahan ang bawat checkpoint na nakalagay sa buong lugar. Ang dami ng selyong kanilang nakolekta ay makakaapekto sa kanilang huling marka. Binigyan niya sila ng 24 na oras para tapusin ang misyon at binabalaan sila tungkol sa mga panganib ng kagubatan. Pinapayuhan niya na huwag humingi ng tulong dahil baka mapilitan silang ulitin ang taon. Inutusan niya silang maghintay sa itinalagang lugar hanggang sa ibigay ang senyales ng pagsisimula. Naghihintay ang koponan ni Ray sa kanilang pwesto. Mukhang nag-aalala si Elisa, pero pinakalma siya ni Amelia. Sinabi ni Evie kay Ray na huwag kabahan, at inamin ni Ray na namimiss niya ang kagubatan. Ipinaliwanag ni Ray na sanay na siyang tumakbo sa mga kagubatan at bundok. Iminumungkahi ni Amelia na sina Ray at Evie ang manguna. Ngunit sinabi ni Ray na mas gusto niyang hawakan ang gitna at tutulong kung kinakailangan. Sinabi niya kina Amelia at Evie na sila ang manguna. Inihayag ni Miss Gray ang pagsisimula ng pagsasanay at nagpaputok ng ilaw. Nagmamadaling pumasok ang mga estudyante sa kagubatan mula sa kanilang itinalagang lugar. Nakasalubong ng grupo ni Ray ang isang halimaw, at pinabagsak niya ito. Nakakita sila ng papel para sa selyo at nilagyan nila ng selyo. Ang ibang mga koponan ay may sariling karanasan sa kagubatan. Sa gabi, nagkakampo ang grupo ni Ray malapit sa apoy. Pinag-uusapan nila ang mga nangyari sa araw, kasama na kung paano pinatay ni Ray ang mga halimaw at nagbigay ng kapaki-pakinabang na payo. Binanggit ni Ray na galing siya sa Backwood Forest, pero nagdududa si Amelia. Komento niya na iba si Ray, pero sumagot si Evie, sinasabi rin ang pareho tungkol kay Amelia. Sinabi niya sa kanya na hindi niya inaasahang makikipagtulungan siya sa isang ordinaryong Amelia. Sinabi niyang hindi niya gusto ang classism at ang mga maharlika. Tinanong ni Ray kung hindi ba siya proud sa kanyang katayuan, pero sumagot siya na ayaw niya sa mga formalidad. Nagpahayag si Amelia ng pagkabigo tungkol sa pagsisikap na ginawa niya para maging kung sino siya. Ibinahagi niya kung gaano siya kasaya na makipag-ugnayan sa kanila bago niya mapaglarong tinawag na cute si Elisa. Sinabi ni Evie kay Ray na umaasa ang buong koponan sa kanya, na nagpaalala sa kanya sa katulad na sinabi ng isang kasama. Medyo nalulungkot si Ray at nagtataka kung karapat-dapat ba siyang magsaya sa kanyang buhay. Napansin ni Amelia ang kanyang mood at tinawag siya. Sinabi niya sa kanila na maghanda para sa susunod na araw at matulog na. Binabantayan ni Ray habang natutulog sila, na naaalala ang kanyang amo na nakasakay sa wheelchair, na nagsasabi sa kanya na magpakita lamang sa mga kaibigang mapagkakatiwalaan niya. Nagtatanong siya kung ano ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, habang naglalakad ang grupo ni Ray, nakarinig sila ng sigaw, at agad na tumakbo si Ray patungo sa pinanggalingan ng tunog. Nakita niya ang koponan ni Albert na nakulong ng isang halimaw at inatake niya ito. Natalo ni Ray ang halimaw at inalok ang kanyang kamay kay Albert, na tumanggi, sinasabing hindi niya kailangan ang tulong ni Ray. Tinanong ni Amelia kung talagang siya lang ang nakatalo sa halimaw, at kinumpirma niya na gusto nitong malaman kung sino siya. Sa gubat, isang nakatagong figura ang kumokontrol sa talo ng halimaw, na bumangon, tila mas malakas. Mas nakakatakot ang itsura ng halimaw kaysa dati. Nagngangalit ito sa mga estudyante, na nagiging sanhi ng kanilang paghiyaw. Tinitigan ito ni Ray ng masama. Malapit lang ang grupo ni Clarice, at naririnig niya ang ungol. Nagtataka, sumilip siya sa likod ng puno para makita ito. Nakipaglaban si Ray sa halimaw at napagtanto na mahirap ito. Muntik na niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa yelo, pero naghagis si Amelia ng apoy sa harap ng halimaw para bigyan siya ng kaunting espasyo. Nagsama sina Evie at Elisa at binato ng bato ang halimaw. Sinundan ni Ray at pinunit ito sa dalawa. Pinupuri siya ni Evie at hinahaplos ni Amelia si Elisa, na yumayakap sa kanya dahil natatakot siya. Tumingin si Ray sa kanyang koponan at nakita niya ang kanyang mga dating kasama sa kanila. Pinalaya ni Albert ang kanyang kasamahan sa koponan. Nagtago si Clarice sa likod ng puno, humanga sa lakas ni Ray. Nawala ang nakasuot ng kapa na figura na kumokontrol sa halimaw. Minamarkahan ng koponan ni Ray ang kanilang huling papel habang nakarating sila sa gitna ng kagubatan. Humihingi ng paumanhin si Elisa sa pagiging pabigat,
pero walang pakialam si Ray na buhatin siya. Binanggit niya na bahagi ito ng pagsasanay na ginawa nila ni Evie sa kagubatan. Kiniliti ni Amelia si Elisa, na nakasakay sa likod ni Ray. Pagkatapos ng pagsasanay, inihayag ng instructor ang mga resulta, na nagbigay sa koponan ni Amelia ng unang pwesto, at masayang pumalakpak si Clarice para sa kanila. Napansin niyang may isa pang estudyanteng nakatingin sa kanya ng malamig at nagtataka kung bakit tila napaka-tense ng kapaligiran. Sinabi ni Evie na hindi natutuwa ang mga estudyante sa kanilang pagganap. Binati ng isa't isa sina Elisa at Amelia para sa kanilang pagsusumikap. Sa isang bahay, si Lydia ay nakaupo sa wheelchair. Sinabi ng kanyang katulong na masyado pang maaga para mag-alala. Kinikilala ito ni Lydia, ngunit sinasabi niyang 3 araw ang kailangan para maging bagong tao ang isang batang lalaki at 2 buwan nang wala si Ray. Tiniyak ng katulong sa kanya na malapit lang si Ray, kaya naman napilitan si Lydia na sumilip sa bintana para hanapin siya. Sabi ng katulong, pupuntahan niya si Ray. Lumingon siya para makita si Lydia na inaayos ang buhok nito. Pagdating ni Ray, nagpalitan sila ng magagandang salita. Si Carla, ang katulong, ay sinamahan si Ray upang makita si Lydia. Nakita niya siya sa isang maayos na silid at nagpakilala sila sa isa't isa. Inaanyayahan niya itong umupo. Tinanong ni Lydia kung kumusta na siya, at sumagot siya na okay lang siya, pero hindi pa siya sanay sa bago niyang katawan. Binanggit niya na aabuti ng 5 taon bago ito magamit ng maayos at pinaalalahanan siya na bawal gamitin ang kanyang ice magic. Kung sa tingin niya kailangan niyang gamitin ito, magagawa niya dahil ipinasa niya sa kanya ang titulo ng pinakamalakas na ice sorcerer. Sabi ni Lydia, tinawagan niya ito para makipagkita sa kanya dahil sa mga kumalat na balita na narinig niya sa mga mananaliksik. Pinagdududahan ni Ray kung dapat ba siyang mag-alala sa mga chismis. Sinabi niya sa kanya na hindi lang basta-basta chismis iyon, kundi may kinalaman kay Ingram. Nang tanungin ni Ray kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag niya na iba ang pinag-aaralan niya kaysa sa kodigo ng sorcery. Tinanong niya kung ano iyon, at sinabi niya sa kanya na may kinalaman ito sa utak. Sinabi ni Lydia na pinoproseso ng utak ang impormasyon at nagiging material kapag nakikipag-ugnayan ito sa prima materia. Naniniwala siya na ang pagpapahayag ng 2 panig na teorya ay nagpasimula ng bagong kilusan. Sa pagpansin na ang sorcery research ay malapit na nauugnay sa utak. Tinanong niya siya tungkol sa bahagi ng utak na may kinalaman sa mga alaala ng sorcery, at sumagot siya ng engram. Teorya niya na ang pag-aaral sa utak ay maaaring humantong sa paglutas ng sorcery at pagtuklas ng mga katotohanan tungkol sa kanilang mundo. Ipinakita niya sa kanya ang isang sulat na nagtatalakay kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga tao para makuha ang gusto nila. Nang tanungin siya ni Ray tungkol sa kanila, pinangalanan niya silang Eugenics. Inilarawan sila ni Lydia bilang isang grupo na handang tumawid sa mga moral na hangganan para sa kanilang mga pagnanasa. Inabot nila siya, umaasang sasali siya sa kanila. Habang nakikipag-usap siya kay Ray, sinunog niya ang sulat. Ipinaliwanag ni Lydia na bukod sa kanya, nakikipag-ugnayan din ang mga Eugenics sa iba pang mga mangkukulam. Iginiit niya na kung walang dignidad ng tao, imposible ang pag-unlad sa pangkukulam. Inilabas ni Ray si Lydia para maglakad at nagustuhan niya ito. Naaalala niya ang kanilang mga araw ng pagsasanay ng magkasama. Binanggit ni Ray na ito ang bootcamp na estilo ng Ainsworth. Naaalala niya ito bilang isang lugar na nagpatigil sa militar. Tinanong niya kung nakagawa na siya ng mga kaibigan at kinumpirma niya ito. Sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Elisa, isang kaibigan na mahilig sa kanyang mga libro. Hinihiling niya na dalhin niya ang kanyang mga kaibigan sa susunod na pagbisita niya. Inamin ni Ray na hindi niya inaasahang matutuwa siya, pero ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na makilala ang mga taong nagbalik ng ngiti sa kanyang mukha. Dumating sila sa isang puno at napansin ni Lydia na malapit na ang Hunyo. Binanggit niya na malapit nang magsimula ang kompetisyon ng Magic Chevalier, at sinabi niyang 4 na beses na siyang nanalo dito ng sunod-sunod. Sinabi ni Lydia kay Ray na naniniwala siyang kaya rin ito kung susubukan. Sabi ni Ray, mas gusto niyang manatili sa likod, bahagyang dahil nagpapagaling pa rin siya. Sinabi niya sa kanya na gawin ang gusto niya dahil hindi niya siya mapoprotektahan sa kasalukuyang kalagayan niya. Hindi sumasang-ayon si Ray, pero binigyan niya ito ng maliit na libro at sinabing para sa kanya iyon. Nagpasalamat siya sa kanya at sinabi nito sa kanya na bigyan pa siya ng mas maraming papuri sa katapusan ng linggo. Sa labas ng dorm ni Elisa, nakita ni Elisa si Ray na nagjo-jogging palapit sa kanya. Huminto siya at tinanong kung saan siya patungo. Sabi ni Elisa pupunta siya sa library at bookstore sa Middle District. Nagtatanong si Ray kung pwede siyang sumama sa kanya, na nagpapula sa kanya.
Mamaya ng araw na iyon, nagsuot si Elisa ng cute na damit at humingi ng paumanhin dahil pinaghintay niya si Ray. Napansin niya ang suot nito at pinuri siya. Nagpasalamat siya at ibinalik ang papuri. Tinanong ni Ray kung bakit siya nagpalit at ang sabi niya ay dahil lalabas silang dalawa. Sa aklatan, nahihirapan si Elisa abutin ng isang libro, kaya tinulungan siya ni Ray. Nakita niyang isa ito sa mga gawa ni Lydia at pinuri niya si Elisa dahil nagustuhan niya ito. Habang nagbabasa sila, tinanong ni Elisa kung ano ang binabasa niya, at sinabi nitong nobela ng pag-ibig ni Luna Ether. Sinabi niya sa kanya na gusto niya ang libro. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sila at nakita sila ni Clarice. Sumisilip siya sa kanila, hindi sigurado kung paano lalapit. Pero inanyayahan siya ni Ray na sumali sa kanila para sa tanghalian. Sa tanghalian, ipinakilala ni Ray ang mga babae at napakaganda ng sinabi niya tungkol sa kanila, kaya naman nakaramdam sila ng paghanga. Nag-uusap sila tungkol sa iba't ibang bagay habang kumakain. Pagkatapos ng tanghalian, hinatid ni Ray ang mga babae at nagpaalam sila. Lumingon siya at nakita si Amelia. Kinakausap niya ito at binanggit nito kung gaano siya nakakapagod nitong mga nakaraang araw. Humihingi siya ng paumanhin sa paglalabas ng kanyang damdamin at sinasabi niya sa kanya na ayos lang. Tinanong ni Amelia kung paano naganap ang araw niya at ibinahagi niya ito sa kanya. Nagseselos siya at hiniling kay Ray na lumabas kasama niya dahil may oras pa sila. Namimili sila at sinusubukan niya ang iba't ibang damit. Pinupuri ni Ray ang bawat isa at nakaramdam siya ng paghanga. Tinanong niya si Ray kung bakit tila komportable ito sa mga babae, at ipinaliwanag nito na lumaki siya sa piling ng mga kababaihan. Habang nagpapalit si Amelia, nakita niya ang isang gagamba at tumakbo palabas ng dressing room, nakakapit kay Ray. Nahiya dahil nakasuot lang siya ng panloob. Mabilis siyang bumalik sa loob. Humihingi ng paumanhin si Ray dahil hinawakan niya ang balat niya, pero sinisiguro niya sa kanya na hindi niya kasalanan iyon. Nagtataka si Amelia kung dapat ba niyang ipakita ang tunay niyang sarili sa kanya. Nakipagkita si Ray kay Miss Gray. Tinanong niya kung kumusta ang buhay niya bilang estudyante at sinabi niya sa kanya na nag-e-enjoy siya. Nagulat siya dahil inaasahan niyang mahihirapan ito sa pag-aaral bilang ordinaryong estudyante. Naaalala ni Miss Gray ang iba pang mga estudyante na umalis sa paaralan dahil hindi nila kinaya ang presyon mula sa mga nakatataas. Tiniyak niya sa kanya na determinado siyang suportahan siya bilang guro niya at sinabihan siya na lumapit sa kanya kung may anumang problema. Nagpasalamat si Ray sa kanya, sinasabing maswerte siya dahil may mabubuting kaibigan at guro. Sa gubat, si Albert ay nagsasanay at sumisigaw kay Ray na hintayin siya. Isang nakabalot na figura ang nanunood sa kanya mula sa tuktok ng isang puno at ngumingiti. Nagsasagawa ng squat si Ray kasama ang mga miyembro ng kanyang Environmental Research Club. Hinihiling ni Evie sa kanila na bumili ng protina pagkatapos ng kanilang pulong, ngunit tumanggi siya. Nakilala ni Ray si Dean, na nagbigay sa kanya ng susi sa club. Binanggit niya na baka makarating siya doon bago si Rebecca, ang kanilang pangulo, at pumayag naman siya. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, nagtungo si Ray sa club room. Binuksan niya ang isang pintuan sa loob at nakita si Rebecca na nakasuot ng panloob na damit at naghahanda ng magpalit. Mabilis niyang sinara ang pinto at humingi ng paumanhin, pero sumigaw siya. Pagkaraan ng ilang sandali, hinain niya siya ng tsaa at ipinaliwanag na maaga siyang natapos sa klase niya sa gym, kaya naman nagpa siya siyang magpalit sa club room. Muling humihingi ng paumanhin si Ray para sa pagkakagulo, at tiniyak niya sa kanya na hindi niya ito unang kasalanan. Dahil sa kahihiyan, hiniling niya sa kanya na kalimutan na lang iyon. Ipinakita ni Rebecca sa kanya ang isang libro tungkol sa mga halaman at binanggit na nakahanap siya ng isang halaman na kayang gumawa ng mahika. Dinala niya siya sa kanilang hardin at ipinakita ang isang halaman na kumakain ng karne. Pinag-uusapan nila ito at pagkatapos ay huminto siya sandali. Nang tanungin ni Ray kung ano ang problema, sinabi niyang masaya lang siyang turuan ang bagong miyembro tungkol sa mga halaman. Binanggit ni Ray ang iba pang miyembro ng club na pwede rin niyang turuan, pero ipinaliwanag niya na dahil sa kanyang katayuang pampulitika, mahirap para sa kanila na maging komportable sa kanya. Pinahahalagahan niya kung gaano kadali siyang kausapin. Hiniram ni Ray ang kanyang libro, at pinuntahan nila ito sa ilalim ng isang shed. Kinumpirma niya na si Ray ay magiging staff ng organisasyon para sa Magic Chevalier, at sinabi niyang plano niyang i-cheer si Amelia. Tinawag ni Rebecca si Amelia na malaking paborito para sa rookie bracket. Nagtataka, tinanong ni Ray kung may mula sa ikatlong pamilya sa kanilang akademya. Sinabi niya sa kanya na ang mga Aldrens ay karaniwang pumapasok sa isa pang akademya ng sorcery,
at binanggit na ang bahay ay may panganay na anak na babae na magiging mabuting karibal para kay Amelia. Sa isang sesyon ng swordsmanship, nakipag-away si Amelia sa isa pang estudyante at nanalo. Tinanong niya ang instructor kung maaari niyang labanan si Ray sa susunod, at pumayag siya kahit na hindi siya nag-sign up para sa paligsahan. Magkaharap sila, at nagtataka siya kung paano siya naging mabuti. Sinabi ni Amelia na plano niyang saktan siya. Hinaharangan ni Ray ang lahat ng kanyang pag-atake. Inaatake at naaalala ang isang pamilyar na mukha. Habang nag-aaway sila, hinahampas niya ito, ngunit pinigilan ang sarili at lumuhod. Inanunsyo ng instructor si Amelia bilang panalo. Nilapitan siya ni Ray at sinabi sa kanya na kamangha-mangha siya. Sinubukan niyang tanungin kung ano ang nangyari at kung sino siya, ngunit hindi siya sumasagot. Pinandilatan ni Albert si Ray habang kausap niya si Amelia. Sa tanghalian, ang mga kaibigan ni Ray kasama si Clarice ay kumakain. Pinupuri nila sina Ray at Amelia sa kanilang swordplay. Tinanong ni Evie kung saan siya natutong lumaban ng ganoon, at sinabi niyang mayroon siyang master na nagturo sa kanya ng lahat. Binanggit niya na mahirap siya sa kanyang pagsasanay. Narinig nila ang ibang estudyante na nag-uusap tungkol sa performance ni Ray. Lumapit si Albert sa kanilang mesa at hinamon si Ray sa isang tunggalian, na tinanggap niya. Sa isang kapatagan, ang mga kaibigan ni na Albert at Ray ay nanonood habang sila ay nakatayo. Nag-aalala sila sa kaligtasan ni Ray. Napansin ni Clarice ang isang harang sa paligid at iniisip kung ito ay upang hadlangan ang ingay. Tinanong ni Ray si Albert tungkol sa mga panuntunan ng tunggalian, at inihagis ni Albert ang isang tunay na espada sa lupa. Sinabi niya kay Ray na pinapayagan ang sorcery sa kanilang tunggalian. Inatake ni Albert si Ray, ngunit umiwas si Ray at kinuha ang espada. Isang may balabal na figura ang nagmamasid sa pakikipaglaban mula sa mga puno. Napansin ni Ray ang galit ni Albert. Sinabi ni Albert na hinding-hindi siya matatalo kay Ray. Nag-conjure siya ng magic ball of fire sa kaliwang kamay niya. Naaalala kung paano ang kanyang pamilya, sa kabila ng pagiging maharlika, ay napahiya at humawak ng mas mababang katayuan sa gitnang baitang. Siya ay nanumpa na itaas ang pangalan ng kanyang pamilya. Isang boses ang humihimok sa kanya na patayin si Ray White. Iniiwas ni Ray ang mga spell na nakatutok sa kanya. Hinampas niya ang isang spell gamit ang kanyang espada at sinisingil si Albert, na sinasabing ituturo niya sa kanya ang tungkol sa kanilang malawak na mundo. Ipinatawag ni Albert ang isang dragon na gawa sa apoy at ipinadala ito kay Ray. Hinati ni Ray ang dragon sa dalawa, na ikinagulat ng lahat. Naglalakad siya sa kanyang mga kaibigan na pumipilit sa kanya upang ipakita kung sino siya. Biglang, lahat ng mga estudyante maliban kay Ray ay mahiwagang sapilitang sa lupa. Ang nakahod na figura na nagpapakita ng sarili ay si Miss Gray. Nangako si Gray na sasabihin sa kanyang mga kaibigan ang totoo, ngunit iginiit na kailangan muna niyang labanan ang propesor. Nilapitan niya si Gray at inakusahan siya na sangkot sa eugenics. Inamin niya ang pag-provoke kay Albert. Nagalit si Ray sa kanyang babala na dapat niyang paghandaan ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Sinabi ni Gray na plano niyang pag-aralan ang engram sa kanyang utak. Inatake niya siya ng 2 homing spell, ngunit umiwas siya. Inilipat niya ang kanyang target sa kanyang mga kaibigan at naalala niya ang mga salita ng kanyang master. Binuksan ni Ray ang kanyang kakayahan at ginamit ito para protektahan ang kanyang mga kaibigan mula sa pagkasunog ni Gray. Pagpapalamig sa paligid, napansin ni Gray na siya ang Ice Blade at umatake gamit ang mga fireballs. Madaling winasak ni Ray ang mga ito gamit ang isang espada ng yelo. Inilunsad niya ang isang atake na sa palagay niya ay hindi mapipigilan ng isang dakilang sorcerer, ngunit sinagot ito ni Ray gamit ang mahika. Nang mapagtanto na hindi epektibo ang kanyang mga atake, sinubukan ni Gray na tumakas, ngunit pinutol ni Ray ang kanyang bukong-bukong. Nagmakaawa siya para sa kanyang buhay at nag-alok ng kasunduan. Nang sumalakay siya sa malapit, sa pag-aakalang magtatagumpay, ang atake ay naglaho nang hindi tinamaan si Ray. Nang mapagtanto niyang hindi siya mananalo, tinurukan niya ang sarili ng isang serum na kanyang pinag-eksperimentohan at nagbagong anyo siya bilang isang nakakatakot na nilalang. Nakipaglaban si Ray kay Gray at natunaw ang harang sa paligid nila. Si Gray ay umaatake sa kanyang anyong humanoid, ngunit ang kanyang mga atake ay nakalito kay Miss Gray. Nagtataka siya kung bakit hindi gumagana ang mga ito, kaya ipinaliwanag ni Ray na ang mga talim ng yelo ay kumakatawan sa kanyang kapangyarihan ngunit hindi sa kanyang tunay na kalikasan. Inatake niya siya, pero binagalan niya ito bago tuluyang nawasak. Tinanong siya ni Ray tungkol sa pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mahika na nakabatay sa apoy at yelo.
Sumagot siya na depende ito kung ginagamit ang code para pabilisin o bagalan ang pag-vibrate ng mga particle. Sinabi ni Ray sa kanya na ang kanyang ice magic ay gumagamit ng pagbagal, at kaya niyang kontrolin ang pagbagal at pagkakabit ng napakatumpak na walang karaniwang tao ang makakagaya nito. Binabanggit niya na gumagamit siya ng anti-material code at kayang ibalik ang mga spell sa prime materia. Itinaas ni Ray ang kanyang ice blade at itinuro ito sa propesor. Nagpalabas siya ng spell para kontrolin ang isip, pero ginamit ni Ray ang kanyang mga icicles na tumalsik para basagin ang mga ito. Nakita siya ng kanyang mga kaibigan na dumudugo. Bumagal ang mga galaw ni Ray habang nakikipaglaban siya kay Gray. Sinugod niya siya para atakehin, pero gumamit siya ng ice spell para ikulong siya sa isang higanteng kristal at pagbuklaring mga bulaklak. Ini-deactivate ni Ray ang kanyang kapangyarihan, ngunit nagdusa ang kanyang katawan sa pinsala. Tinawag siya ng kanyang mga kaibigan habang nagmamadaling lumapit sa kanya, ngunit bumagsak siya bago pa man sila makarating sa kanya. Naalala ni Ray na iniligtas siya ni Lydia sa larangan ng digmaan. Binuhat niya siya pabalik sa kanilang base. Tinanong ni Abby si Lydia kung sino ang bata, at si Caroline ay nagtataka kung si Lydia ay isang ina na. Tinukso niya si Lydia, na nagudyok kay Lydia na magpadala ng talim ng yelo sa kanya. Tinanong ng koronel si Lydia kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag niya na ang bata ay ang tanging nakaligtas sa larangan ng digmaan. Sa isang silid, sinabi ni Abby kay Lydia na tumanggi ang orphanage na kunin ang bata kahit na siya ay mula sa kanilang bansa. Hinala ni Abby, si Ray ay nagmula sa isang espesyal na nayon, isang nayon na independyente sa gobyerno. Binanggit niya ang krus ng nayon na isinumpa at na nagsasanay sila ng voodoo, na pinag-iisipan ni Lydia kung sino ang gagawa ng gayong mga bagay sa mundo ngayon. Sinabi ni Abby kay Lydia na gising na si Ray. Agad na pumunta si Lydia sa kwarto ni Ray nang marinig ito. Kinausap ni Carol si Ray at tinanong ang kanyang pangalan, ngunit nanatili siyang tahimik. Pumasok si Lydia at humingi ng status update. Sa wakas ay sinabi sa kanya ni Ray ang kanyang pangalan, at ipinakilala ni Lydia ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Lydia sa silid upang makipaglaro kay Ray, at nakita lamang si Caroline na nagpapakita sa kanya ng picture book. Sinabi ni Caroline kay Ray na kasama niya itong nagbabasa. Sinusubukan niyang tawagin siya sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya gagawin. Lumapit sa kanya si Lydia, hinimas ang ulo, at ngumiti siya. Nang mapansin ang kanyang ekspresyon, sinabi ni Lydia na ibabahagi niya ang mga kwento ng kanyang maalamat na katapangan. Tinanong ni Lydia si Abby kung nakahanap na siya ng lugar para kay Ray. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga pagpipilian. Dahil walang nahanap na lugar, iniisip ni Abby kung pinag-iisipan ni Lydia na kunin siya, ipinaalala sa kanya na sila ay mga sundalo at hindi niya kaya. Iniisip ni Lydia ang sasabihin ni Caroline sa susunod na araw. Tumanggi si Caroline na pakawalan si Ray. Ipinipilit niyang may pera siya at kaya niyang alagaan siya. Binanggit ng katulong ng koronel na sila ay nasa isang misyon, na nagudyok kay Caroline na magmungkahi na dalhin si Ray sa kanyang bahay. Ang koronel ay humihingi ng mga mungkahi mula kay Abby at Lydia. Iminungkahi ni Abby na ibigay nila si Ray sa isang orphanage o maghanap ng mag-aampon sa kanya. Pinag-iisipan ni Lydia kung ano ang gagawin, nakita si Ray, at tinanong kung ano ang gusto niya. Niyakap siya ni Ray at sinabing gusto niyang manatili sa kanya. Inamin ni Lydia ang kanyang nais at sinabi sa koronel na ang pamilya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae ay may isang anak na kasing edad ni Ray. Nag-aalok siya na si Carol at Abby ay tumulong at siya ang mananagot para sa kanya. Tinanong ng koronel kung may nagpa siya sa kanya na pumunta hanggang dito, at inamin niya ito. Naniniwala siyang dapat magkaroon ng tamang patnubay si Ray. Kinikilala ng koronel ang kanyang nais, ngunit iginiit na hindi ito dapat makagambales sa kanyang mga tungkulin. Sinabi ni Lydia kay Ray na sasama siya sa kanila at dapat siyang tawaging kanyang master. Pagkalipas ng 6 na taon, sa panahon ng Far East War, pumasok si Ray sa larangan ng digmaan at tinapos ang laban. Bumalik siya sa kampo upang makita ang kanyang master. Nasa battlefield pa rin sina Lydia at Abby. Nakikita nila ang mga katawan ng mga namatay sa labis na sorcery na gumagamit ng sobrang init na katawan. Itinuro ni Lydia na maaaring mangyari ito sa sinumang nag-aaway. Sa sandaling marating nila ang kanilang base, ang koronel ay nagpapaalam sa kanyang koponan tungkol sa pagkawala ng 2 sa 7 Grand Sorcerer. Binalaan niya sila na ang mga labanan ay magiging mas mahirap at kailangan nilang mag-focus ng higit pa. Sinabihan ni Coraine si Ray na umatras dahil napakabata pa niya, pero tinuruan daw siya ni Lydia na may responsibilidad ang mga taong may talent.
Tinawag ni Ray ang iba na kanyang pamilya at naghahanda na siya para sa mahihirap na laban mula nang magpatala siya. Tinapik siya ni Howard sa balikat, nangako na paprotektahan siya kahit anong mangyari. Sa kainitan ng labanan, nakita ni Ray na malupit na hinahawakan si Howard. Bumaba si Howard sa mismong harapan niya at napatigil si Ray. Nakita niya si Howard na naglalakad palayo, na sinasabi sa kanya na mabuhay. Nagising si Ray sa isang hospital bed kasama si Lydia sa tabi niya. Hinawakan niya ang kanyang ulo, nagtatanong kung okay lang siya. Umupo si Ray at humingi ng paumanhin sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sinabi sa kanya ni Lydia na huwag mag-alala dahil gagawin din niya ang parehong sa kanyang posisyon sa kapangyarihan. Binanggit niya na sa isang punto ay hindi na niya kakailanganin ang Chronos Lock. Sinusuri ni Ray ang kalagayan ng lahat at tiniyak ni Abby sa kanya na ayos lang sila. Pinasasalamatan niya ito para sa isang mahusay na trabaho. Hinihikayat siya ni Lydia na lumapit at tinapik siya. Umalis siya, hinihiling sa kanya na bisitahin siya kapag may oras siya. Bumulong si Carla sa tenga ni Ray, nag-aalala sa kanyang kalagayan. Iminungkahi niya na magpahinga muna siya bago humakbang palayo para muling sumama kay Lydia. Sinabi ni Abby kay Ray na tutol siya sa pagsali sa akademya, sa pag-aakalang kailangan niya ng mas maraming oras para makabawi. Ipinaliwanag niya na hindi niya nais na nahaharap siya sa diskriminasyon mula sa mga maharlika. Lumapit sa kanya si Lydia, nakayuko at hiniling na i-enroll si Ray, na ayon kay Abby ay ang unang pagkakataon na yumuko si Lydia sa kanya. Umalis si Lydia sa bakuran ng paaralan na umiiyak sa sobrang saya na okay lang si Ray. Hinihimok ni Abby si Ray na mag-enjoy sa kanyang buhay sa paaralan. Habang lumalabas siya sa kwarto nito, napaluha si Ray, nararamdaman ang kabaitan ng kanyang master. Pumasok ang mga kaibigan niya at tinanong kung okay lang siya, at sinigurado niya sa kanila. Ibinabalita ni Ray ang tungkol sa pagiging Iceblade Sorcerer. Ipinaliwanag niya na nakipaglaban siya kasama ang kanyang master sa mga digmaan sa malayong silangan kung saan siya nag-overheat sa kanyang huling labanan. Ang pag-init, paliwanag niya, ay nangangahulugang nawawalan ng kontrol ang isang mangkukulam sa kanilang engram. Naaalala niya na nagmistulang wastelands ang lahat pagkatapos siyang mag-overheat at maiwan kasama ang kanyang nagdudugong master na nakakapit sa kanya. Sinabi niya sa kanila na gumagamit siya ng isang spell na tinatawag na Chronos Lock upang maiwasan ang sobrang init. Sumasang-ayon si Reyna sa palagay ni Amelia na hindi siya magaling sa sorcery dahil sa Chronos Lock. Ikinagagalit niya ang pagkawala ng maraming mahalagang kaibigan sa labanan at ang pagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang master, kasama ang pagkitaw sa hindi mabilang na buhay ng kaaway. Pinagdududahan niya kung karapat-dapat ba siyang makasama sa kanila matapos itago ang kanyang nakaraan at linlangin sila. Hinawakan ni Amelia ang kamay niya at sinabing gusto niya siyang makasama nila, at tinawag siyang napakabait na tao. Tiniyak sa kanya ng natitirang mga kaibigan niya na nandyan sila para sa kanya. Niyakap siya ni Amelia, sinasabing gusto nilang manatili sa kanyang tabi. Naaalala niya ang kanyang mga kasama at nakikita ang ngiti ni Howard na nagiging sanhi ng pagngiti ni Ray bilang ganti habang nagpapasalamat siya sa kanila. Nang gabing iyon, binisita ni Albert si Ray at humingi ng paumanhin. Tinanggap ni Ray ang paghingi ng paumanhin at tinanong kung ano ang magagawa ni Albert para lumakas. Sinabi ni Ray sa kanya na tanggapin ang mga taong nakapaligid sa kanya, at napagtanto ni Albert ang kanyang mga pagkakamali. Kinabukasan sa paaralan, pinalitan ni Caroline si Gray bilang bagong homeroom teacher ni Ray. Naliligo si Amelia sa bathtub niya, hindi makapaniwalang si Ray ang Iceblade Sorcerer. Sa tingin niya, nakapag-move on na si Ray mula sa kanyang nakaraan, habang naniniwala naman siya na wala siyang mararating sa kabila ng mataas na inaasahan sa kanya. Pagkatapos lumabas sa bathtub, tinuyo niya ang kanyang buhok at naalala si Ray, na nakita siya sa kanyang underwear. Nang hindi naguguluhan, tiningnan niya ang sarili at nagtanong kung hindi ba naaakit si Ray sa kanya. Kinabukasan sa klase, binrief ni Caroline ang lahat tungkol sa Chevalier Tournament. Ipinaliwanag niya na ang mga unang taon ay sasali sa Rookie Tournament, habang ang mga ikalawa at ikatlong taon ay makikipagkompetensya sa pangunahing tournament. Ang kanilang paaralan ay maaaring magpadala ng 6 na kalahok dahil nanalo si Rebecca sa huling paligsahan. Kinindatan ni Caroline si Ray, na nagpadala ng panginginig sa buong katawan nito. Pagkatapos ng klase, nagmamadaling pumunta siya kay Abby para iulat si Caroline, at humiling na tanggalin ito. Pero narinig ni Caroline at hinabol niya ito. Gusto niya siyang tapikin tulad ng dati. Bumuntong hininga si Abby, sinasabing kailangang sumuko si Ray dahil mahusay na salamangkero si Caroline. Sa sesyon ng paggamit ng espada,
pinanood ni Ray at Clarice ang mga kalahok na naglalaban. Tinatanong ni Clarice kung sino sa tingin niya ang mananalo, at tumpak na hinulaan ni Ray ang mananalo, na nagbigay kay Clarice ng kilabot. Nakita nilang natalo ni Amelia ang kanyang kalaban. Komento ni Ray sa ekspresyon ni Amelia, na inihalin tulad ito sa isang taong gumagawa ng isang simpleng gawain. Naalala ni Amelia ang utos ng kanyang ama na huwag magpatalo kay Arian mula sa bahay ng Algrain. Tinanong ni Ray si Rebecca tungkol kay Arian sa kanyang club room. Ipinaalam niya sa kanya na si Arian ay napili na bilang kinatawan ng dayong. Nang tanungin ni Ray kung malakas si Arian, kinumpirma ito ni Rebecca. Sinasabing ginagamit ni Arian ang kanyang marangal na pagmamalaki bilang motibasyon sa labanan. Si Dina, na naroon din, ay nagdagdag na nakita niyang lumaban si Arian at nakita niyang maganda ang galaw nito. Naniniwala si Rebecca na magiging magandang katunggali si Amelia para kay Arian. Nanalo si Amelia sa lahat ng kanyang mga paunang laban, na nakakuha ng pwesto para sa Magic Chevalier. Pinupuri siya ng mga tao, at sinabi ni Clarice na nanalo siya sa lahat ng kanyang laban sa loob ng wala pang 10 segundo. Si Albert ang nakakuha ng pangalawang pwesto. Napansin ni Ray ang ekspresyon ni Amelia at tiningnan ang librong ibinigay sa kanya ng kanyang master. Sa kanyang pag-uwi mula sa paaralan, nakasalubong ni Amelia si Ray. Binabati niya siya sa kanyang pagganap, ngunit ang mga komento na ang kanyang mga nakaraang kalaban ay masyadong madali. Tinatanong niya kung gusto niyang maging mas malakas. Binanggit ni Amelia na sasabak si Arian sa rookie bracket ng Magic Chevalier. Sa pag-amin na mas malakas si Arian kaysa sa kanya, nag-aalok si Ray na sanayin siya dahil may ilang oras pa sila bago ang tournament. Nag-aalangan siya, ngunit tiniyak niya sa kanya na tuturuan lang siya nito. Ipinakita sa kanya ni Ray ang libro mula sa kanyang master, na ipinapaliwanag na ito ang kanyang pundasyon para sa pagsasanay. Pumayag si Amelia sa pagsasanay, ngunit binalaan siya ni Ray na magiging brutal ito. Naalala niya ang nakaraan nila ni Arian, kung paano sila naging malapit na magkaibigan hanggang sa matalo siya ni Arian sa swordplay, na humantong kay Amelia na tanggihan siya. Nararamdaman niya na ang kadaliang kumilos ay naging lahat para sa kanya at iginiit na kailangan niyang manalo upang mabuhay. Kinabukasan, sa labas ng girls' dormitory, nakipagkita si Ray kay Amelia. Nakasuot ng maskara, tinatawag ang kanyang sarili na Master White at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kanyang instructor. Dinala niya siya sa Kafka Forest at ibinalik siya. Nagpupumilit siyang bumangon, ngunit tiniyak niya sa kanya na magiging magaan ang kanilang gawain sa araw na iyon at magpapatuloy sila sa susunod na araw. Napansin ng mga kaibigan ni Amelia na pagod siya sa klase habang tinutulak siya ni Ray na magtrabaho ng husto hanggang sa puntong sinubukan niyang tumakas mula sa kanya. Pinaginipan ni Amelia na makasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit nag-ambala siya ni Ray, na ginising siya gamit ang isang kawali at kutsara. Sinalubong ni Rebecca at Dina si Ray sa labas ng kanilang dormitoryo. Nagalit si Dina kay Ray dahil sa maagang paggawa ng racket. Sinabi ni Ray sa kanila na maganda sila sa kanilang pajama. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Amelia na sinusubukang lumabas ng dorm. Hinahabol siya ni Ray, ngunit hindi siya mahuli. Nakita niya si Albert sa mesa. Tinanong ni Albert kung paano lalakas, sinabi niyang araw-araw siyang nagsasanay ngunit may pagdududa pa rin. Sinabi sa kanya ni Ray na hindi na kailangang magmadali at tiniyak kay Albert na lumakas na siya. Sa silid-aklatan, nagreklamo si Clarice tungkol sa hindi pag-unawa sa kanyang takdang aralin. Umupo si Elisa sa tabi niya at inayos ang buhok niya. Pumasok si Ray habang hinahanap si Amelia. Isinuot niya ang kanyang maskara at gumamit ng mahika upang mahanap ang eksaktong lokasyon nito. Si Amelia ay nagtatago sa loob ng isang podium, nagmumukmok na ang kanyang pagsasanay ay masyadong mahirap. Hinanap siya ni Ray at kinaladkad siya, na sinasabing hindi niya bibitawan ang kamay niya dahil 2 beses siyang tumakbo palayo sa oras ng tsaa. Si Elisa at Clarice ay nanunood habang hinihila ni Ray si Amelia palayo. Nakipagpulong si Ray sa kanyang Environmental Research Club at hiniling sa kanila na pasayahin si Amelia upang palakasin ang kanyang moral. Sinuportahan siya ni Evie, na kinukumbinsi ang mga miyembro na i-cheer siya. Tinawag ng club president si Ray at inabot sa kanya ang isang bag, pinayuhan siyang huwag masway sa laman nito. Ipinangako ni Ray na hindi siya magiging. Sa dormitoryo ng mga lalaki, nagising si Evie nang makita ang isang batang babae na umaalis sa kanyang silid. Sa labas ng dorm ng babae, pinapanood ni na Elisa at Clarice ang pagtakbo ni Amelia at tinatalo ang dati niyang record. Nagpasalamat siya sa kanila sa paglabas ng maaga para manood ng kanyang practice.
Napansin nila ang isang batang babae na dumaan at nagtataka kung sino siya. Sa labas ng hardin, napansin ni Rebecca at Dina ang batang babae na dumaan. Komento ni Rebecca na suot ng dalaga ang uniforme ng Dea. Nataranta si Dina dahil senpai ang tawag sa kanila ng dalaga sa pagdaan nito. Ang tingin ng dalaga sa kanyang sarili ay flawless at sinabing pumapasok siya sa Dea Academy. Pagdating niya doon, nagtago siya sa isang malaking kahon na gawa sa mga karton. Isang batang babae ang sumisigaw, nagtatanong kung nasaan ang kanyang kapatid. Bumukas ang kahon at tinitigan ng dalaga ang batang babae. Ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang Lily White sa batang babae, na nagsasabing ang kanyang pangalan ay Chana Aldrin. Hinawakan ni Lily ang kanyang kamay at ipinakita sa kanya ang paligid ng paaralan habang hinahanap ang kanyang kapatid. Ang ilang mga batang babae ay sumulyap kay Lily at kapag siya ay lumingon, sila ay nahimatay. Nakita ni Chana ang kanyang kapatid at tinawag siya. Inalok ni Arian si Lily ng tsaa at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanyang kapatid. Binanggit ni Arian na si Lily ay hindi isang estudyante sa kanilang akademya, at nang sumagot si Lily sa malalim na boses, ipinakita nito na siya si Ray. Nagulat si Arian at nagtataka kung paano nagawang gawin ni Ray iyon dahil kanina ay mukha at boses pa siyang babae. Sabi ni Arian, hindi niya kayang palayain si Lily nang walang gantimpala para sa paghahanap sa kapatid niya. Hinihiling ni Lily na makipaglaban kay Arian sa paggamit ng espada, at naglaban sila gamit ang mga kahoy na patpat, kung saan natabig ni Arian ang patpat ni Lily. Mamaya, sinamahan ng dalawang batang babae si Chana paalis at pinuri ni Lily kapwa si Chana at si Arian. Namumula si Arian at nagtanong kung ganoon ba talaga makipag-usap si Lily sa mga babae. Ipinaliwanag ni Lily na tinuruan siyang purihin ang mga babae tuwing nakikita niya sila. Tinanong ni Arian kung sasali si Lily sa paligsahan ng espada, pero sinabi ni Lily na kabilang siya sa mga tagapag-organisa na tutulong sa pag-eensayo ng kanyang kaibigan. Nang tanungin ni Arian kung sino ang kaibigan niya, sumagot si Lily na si Amelia ito, at idinagdag na naniniwala siyang mananalo si Amelia sa rookie tournament. Sabi ni Arian, inaasahan niya ito. Sa kanilang pagpunta sa Arnold Academy, nakita ni Lily ang isang batang babae na may puting buhok na umiiyak habang lumalabas sa paaralan. Natapilok ang batang babae at nasalo siya ni Lily, na nagsabing masama para sa kanya kung masugatan ang kanyang maputing balat. Pinigilan ng batang babae si Lily at tinanong ang pangalan nito. Nagpakilala si Lily bilang Lily White, at sumagot ang batang babae na siya si Maria Bradley. Mula sa apelyido niya, hininuha ni Lily na si Maria ay nakababatang kapatid ni Rebecca. Sinabi ni Lily kay Maria na maayos siyang inalagaan ni Rebecca. Nang marinig ito ni Maria, inamin niyang hindi siya sigurado kung mag-aaral sa kanilang paaralan, ngunit ang pagkakilala kay Lily ay nagbigay sa kanya ng dahilan. Hinihiling niya kay Lily na maghintay sa kanya sa susunod na taon bago magpaalam. Nakangiti si Lily habang pinapanood si Maria na tumatakbo palayo. Hingal na hingal si Amelia mula sa pagsasanay para sa paligsahan. Hinikayat siya ni Clarice at Elisa at nagpasalamat siya sa kanila. Nagsasalita si Lily sa kanya gamit ang boses ni Ray at agad na tumutugon si Amelia. Pareho nilang napagtanto na boses ni Ray iyon at napatingin kay Lily. Nagtataka si Amelia kung bakit boses ni Ray ang nasa isang babae, at ipinaliwanag ni Ray na katatapos lang niya sa isang misyon. Nagulat ang mga babae nang mapagtanto nilang si Ray ang nagbagong anyo bilang babae. Kinabukasan, binisita ni Ray at ng kanyang mga kaibigan si Lydia sa bahay nito. Malugod niya silang tinanggap at pinagtawanan si Ray dahil tumangkad ito. Nagpakilala si Evie bilang kasama sa dorm at kaibigan ni Ray. Napansin ni Lydia na malaki ang katawan niya at pinayuhan siya na patuloy na magsumikap at makipagkaibigan kay Ray. Nagpakilala si Amelia kay Lydia na pumuri sa malaking dibdib niya. Kinuha ni Elisa ang isang libro at sinabing tagahanga siya ni Lydia, at humingi ng autograph nito. Kinuha ni Lydia ang panulat mula kay Carla at pinirmahan ang libro, na nagpasaya kay Lady Elisa. Nagpakilala si Clarice pero nauutol siya dahil sa nerbiyos. Binanggit ni Lydia na narinig niyang gustong maging hunter si Clarice, na ikinagulat ni Clarice. Sinabi ni Lydia sa kanya na kilala niya ang pinuno ng pamilyang Cleveland at napag-usapan na nila ang bagay na ito. Ipinakita niya ang kanyang hunter card, na nagpapakitang siya ay isang platinum hunter, na nagpagulat kay Clarice sa kanyang lakas. Sinabi ni Lydia sa kanya na ang pagiging noble ay hindi nangangahulugang hindi siya maaaring maging hunter, at hinikayat siya na gawin ang kanyang unang hakbang. Nagpakilala si Amelia, at naalala ni Lydia na nakilala niya ito sa mga party, na gustong makausap si Amelia ng nag-iisa.
Pinapanood ni Carla ang kanilang pag-alis at hiniling kay Ray na tulungan siya sa kusina. Sa kusina, ikinwento ni Carla kay Ray ang ilang balita na narinig niya. Binabanggit niya na tila gumagalaw ang Grim Reaper mula sa imperyo. Naaalala ni Ray na sila ang grupo ng pagpatay ng Evil Empire at nagtataka kung ano ang kanilang ginagawa. Walang gaanong impormasyon si Carla, pero pinaghihinalaan niyang kikilos sila sa panahon ng Sorcery Sword Tournament, dahil maraming maimpluwensyang maharlika ang dadalo. Hinihiling niya kay Ray na bantayan ito. Dinala ni Lydia si Amelia sa kanyang kwarto at tinanong kung ano ang nagpapahirap sa kanya. Ipinakita niya kay Amelia ang isang tumpok ng mga sulat na isinulat ni Ray sa kanya, at binanggit na dati ay sarili lang ang pinag-uusapan ni Ray, pero nagbago na siya sa paglipas ng panahon. Sinabi ni Lydia kay Amelia na alam ni Ray na may itinuturo siya sa kanya, pero hindi siya sigurado kung dapat siyang makialam. Nang tanungin ni Lydia kung alam ni Amelia ang nakaraan ni Ray, kinumpirma ito ni Amelia. Ipinaliwanag ni Lydia kung paano niya itinuro kay Ray ang lahat at kung paano ito naging mas malakas kaysa sa kanya. Ang isang bagay na hindi niya maituro sa kanya ay tungkol sa puso ng tao. Naalala niya na noong una niyang nakilala si Ray, isa itong bata na ganap na isinara ang sarili sa mundo. Bumalik ang kanyang emosyon kalaunan, ngunit napapaligiran siya ng mga sundalo. Ipinaliwanag ni Lydia na hiniling niya kay Ray na pumunta sa akademya para matutunan niyang unawain ang puso ng tao at makipagkaibigan. She's happy Masaya he siya made na nakahanap friends siya ng and mga tells kaibigan at Amelia sinasabi again ni that Amelia Ray na is nag-aalala si Ray sa kanya. Hinihikayat niya si Amelia na umasa kay Ray, dahil iyon naman ang silbi ng mga kaibigan. Mamaya, bumalik sina Lydia at Amelia sa sala. Binibigyan ng pagkain ang mga mag-aaral at sinasabihang magpalit ng kanilang mga swimsuit kapag tapos na sila. Nagpalakpakan sila nang marinig ito. Nang gabing iyon sa dorm, sinasanay ni Ray at Evie ang kanilang mga kalamnan. Binanggit ni Evie na nag-enjoy siya noong araw na iyon, na nagpasaya kay Ray. Pareho silang may bakas ng kamay sa mukha, ebidensya na sinampal sila ni Abby at Carla. Kinabukasan, ginawa ni Amelia ang kanyang pang-umagang gawain at napansin ni Ray na mas lumakas na siya. Naalala niya ang payo ni Lydia mula kahapon, nang sinabi nito sa kanya na tulungan si Amelia tulad ng pagtulong nito sa kanya sa Kafka Forest. Binabati ni Ray si Amelia dahil nakasabay siya sa pagsasanay at sinasabing sisimulan na nila ang kanyang pagsusuri. Si Ray ay may rosas na nakasuksok sa dibdib at pinakiusapan si Amelia na putulin ito. Sabi niya naniniwala siya sa kanya, at binunot niya ang kanyang espada para sa huling pagsusulit. Dumating na ang araw ng paligsahan sa Sorcery Sword. Nagbigay ng talumpati ang punong guro sa mga kalahok mula sa 3 paaralan, sinasabing makipagkompetensya sila gamit ang kanilang kakayahan, at inihayag niya ang pagsisimula ng paligsahan. Habang umaalis si Amelia sa arena, tinawag siya ni Arian. Napansin na nagbago si Amelia. Sabi ni Arian, maghihintay siya sa kanya sa finals. Nagkamay sila bilang pagpayag. Inanunsyo ang mga semifinal at makakalaban ni Amelia ang isang estudyante mula sa ibang paaralan. Si Abby ang judge sa laban, at sinabing oras na para magsimula. Sinugod ng estudyante si Amelia, pero nilundag niya ang atake nito. Lumapit siya, ngunit ang rosas sa kanyang dibdib ay nasusunog, hudyat ng kanyang pagkatalo. Sinabi ni Caroline, ang tagapagbalita kay Dina na nagawa ni Amelia ang kanyang pagkilos sa pamamagitan ng pagtatanim ng kanyang pangkukulam sa lupa upang maakit ang estudyante. Sinabi ni Caroline, ang tagapagbalita, kay Dina na nagawa ni Amelia ang kanyang pagkilos sa pamamagitan ng pagtatanim ng kanyang mahika sa lupa upang maakit ang estudyante. Nagpalakpakan ang mga kaklase niya para sa kanya. Tumayo si Ray para salubungin si Albert, ibinigay sa kanya ang kanyang rosas at hinikayat siya. Nakarating si Albert sa arena kung saan siya makikipaglaban kay Arian Algren. Nagsimula ang laban at buong bagsik silang nag-atake sa isa't isa. Nagbanggaan sila, pero nalampasan ni Arian si Albert at napalipad siya pabalik. Binalaan niya ito na mapanganib para sa kanya kung magpapatuloy siya, at iminungkahi niyang sumuko na ito. Sinabi ni Albert na sa nakaraan, sumuko na siya sa plano, pero ang kasalukuyang siya ay kinilala ang kanyang kahinaan at tumatangging sumuko ang kanyang puso. Tumayo siya at sinugod siya. Binugbog niya ito ng buong lakas, pero gumamit siya ng mahika para saluhin ang espada nito at basagin. Pagkatapos ay nagbigay ng suntok sa dibdib nito na nagpatasik sa kanya palabas ng ring. Si Arian ang idineklarang panalo. Nag-aalala ang mga estudyante ng Arnold Academy kay Amelia dahil sa napakalakas na lakas ni Arian. Habang papunta si Ray sa labasan ng arena, sinusundan siya ng isang hindi kilalang figura.
Sumampa si Caroline sa entablado at nagpasya siyang magbigay motibasyon sa lahat para sa finals sa pamamagitan ng pagkanta. Naramdaman ni Ray ang isang kakaibang presensya na papalapit sa kanya. Lumingon siya sa likod pero walang nakita. Napansin niya ang isang kulay lilang usok sa lupa. Lumapit sa kanya ang pinuno ng kanyang Environmental Research Club at nagtataka si Ray kung sino ito. Dinala siya sa isang silid kung saan nakaupo sa paligid ng isang mesa ang kanyang master, si Abby, at si Carol. Lumingon si Ray at nakita ang mga kakaibang gwardya. Sinabi ni Lydia sa kanya ang tungkol sa pamilyang Hales. Binanggit ni Carla na ang pamilya ang may pananagutan sa intelligence agency ng kaharian. Ipinaalam ni Lydia kay Ray na si Carla ay isa rin sa mga intelligence agent ng kaharian. Nagulat si Ray nang malaman na matalino si Carla. Nagpasalamat si Carla sa pag-aalaga niya sa kapatid niya. Nagtataka si Ray kung sino ang kanyang kapatid, at pagkatapos ay sumali ang pinuno ng kanyang club. Ibinunyag ng pinuno ng club na ang kanyang pangalan ay Lex Hale. Ibinalik ni Abby sa tamang landas ang mga ito. Ipinaalam niya kay Ray na nakapasok ang Grim Reaper sa Magic Chevalier. Napagpasyahan niya na ang kanilang layunin ay kidnapin o patayin ang mga anak na babae ng mga nangungunang maharlikang pamilya. Sinabi niya kay Ray na maging mapagbantay dahil malaki ang posibilidad na makaharap sila. Sabi niya si Lex ang namamahala sa seguridad ng mga estudyante at makakatulong kay Ray kung may mangyari. Pinayuhan ni Lydia si Ray na huwag maging kampante at pinaalalahanan siya na magagamit niya ang kanyang kakayahan kung maging mahirap ang sitwasyon. Nang gabing iyon, nakatitig si Ray sa bintana ng kanyang kwarto. Nangako siya na hindi niya hahayaang makialam ang mga Grim Reaper sa kanila ni Amelia at ng iba. Kinabukasan, pinanood ni Ray at ng kanyang mga kaibigan ang pangunahing paligsahan. Nakikita nilang papasok si Rebecca sa finals. Sinabi ni na Elisa at Clarice kay Ray na hindi pa lumalabas si Amelia sa kanyang kwarto. Sospek nila na dahil sa pagod. Nasaksihan nila ang isang estudyante mula sa ibang paaralan, si Lucas Forst, na tinalo ang kanyang kalaban sa loob lamang ng 2 segundo. Napansin ni Ray si Lucas at nagkomento na may mga baliw pala sa mundo. Mamaya ng gabing iyon sa marangyang mansyon ng Algren, nagsasanay si Arian sa isang silid at sinira ang punching bag nang pumasok ang kanyang ama na karga ang kanyang kapatid. Humihingi ng paumanhin si Arian dahil nasira niya ang training room, pero sinabi niya sa kanyang huwag mag-alala. Sa halip, nagpahayag siya ng pananabik para sa kanyang pagganap sa darating na kompetisyon. Nangangako si Arian na mananalo. Sa kwarto ni na Ray at Evie, nag-squat silang dalawa. Tinanong ni Evie si Ray kung bakit hindi niya pinupuntahan si Amelia. Pinag-isipan ito ni Ray at nagpasyang kunin ang payo ni Evie. Pumunta siya sa pintuan ni Amelia at nakita niya sina Elisa at Clarice. Sinabi nila sa kanya na siya na ang bahalang makinig kay Amelia. Binabati nila siya ng good luck at bumalik sa kanilang mga silid. Nakatayo si Ray sa pintuan at kinausap si Amelia. Humihingi siya ng tawad sa hindi niya paglapit sa kanya. Ipinaliwanag niya na nag-aalala siya na hindi sinasadyang masira ang kanyang puso. Dahil hindi niya lubos na naiintindihan ang emosyon ng tao. Tinanong niya ito kung gusto niyang ibahagi ang kanyang nararamdaman sa kanya. Binuksan ni Amelia ang pinto at pinapasok si Ray. Pakiramdam niya ay wala siyang pag-asa at ibinahagi niya na ang kanyang pagdurusa ay walang halaga kumpara sa kanya. Gayunpaman, nagtagumpay siya sa kanyang mga pakikibaka. Sinabi niya na kahit anong pilit niyang matugunan ang mga inaasahan ng iba, hindi niya matatalo si Arian. Humihikbi si Amelia at tinanong si Ray kung bakit siya nabubuhay. Lumapit si Ray sa kanya at hinawakan ang balikat niya. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang pag-iral ay hindi kailangang magkaroon ng isang paunang natukoy na kahulugan, at kailangan nilang lumikha ng kanilang sariling mga dahilan para sa pamumuhay. Sinabi sa kanya ni Ray na gusto niyang manatili sa tabi niya. Itinatanong niya kung wala siyang pakialam na kasama siya, lalo na't malungkot siya. Tumugon siya na gusto niya itong makasama dahil nakikita niya ang totoong Amelia Rose. Niyakap siya nito at umiiyak. Hinawakan ni Ray ang kamay niya hanggang sa makatulog siya. Sinubukan niyang umalis, ngunit hinawakan nito ang kamay niya. Naalala niya ang kanyang mga huling pagsusulit at kung paano niya nagawang basagin ang kanyang maskara noong nag-away sila. Sinabi niya sa kanya na naniniwala siya sa kanya at mananalo siya. Dumating ang huling paligsahan. Ang mga pamilya ng Algren at Rose ay naruroon sa paligsahan upang panoorin ang finals. Nakipagkita si Ray sa kanyang mga kaibigan at sinabi sa kanila na sasali si Amelia. Nag-cheer sila at napansin niyang wala si Clarice sa kanila. Nag-aalala si Elisa na maaaring hindi sapat ang tulog ni Amelia, ngunit tiniyak sa kanya ni Ray na nakatulog siya. Binanggit niya na ginugol niya ang buong gabi sa kanya. Nataranta sila at nakumpirma niyang kasama niya ito hanggang umaga.
Umalis siya para ibigay kay Amelia ang kanyang rosas. Si Clarice ay tumakbo na nagrereklamo tungkol sa kung gaano siya kabisi at umaasang makakarating siya sa oras na panuurin ang laban ni Amelia. Isang kakaibang figura ang nakapansin sa kanya at nagtago sa hallway. Ibinigay ni Ray kay Amelia ang kanyang rosas at tiniyak sa kanya na mananalo siya sa labanan. Humihingi siya ng yakap at pumayag naman siya. Sinabi ni Lex kay Dina na may nangyaring apurahang bagay. Hinanap niya si Ray sa hallway at sinabing nawawala si Clarice. Binanggit niya na pupunta siya sa ibaba dahil nararamdaman niya ang isang nagbabala na presensya doon. Sinabi ni Lex na titingnan niya si Lydia at ang kanyang kapatid na babae bago sumama sa kanya sa ibaba. Pumasok si Amelia sa arena at nakita niya si Arian na naghihintay sa kanya. Sinisimulan ng announcer ang huling Rookie Sorcery Sword Tournament. Ang dalawang batang babae ay nagnanais ng swerte sa isa't isa at simulan ang kanilang labanan. Itinapon ni Arian ang kanyang espada sa tabi at pinahusay ang kanyang kamao sa sorcery. Sinaktan niya si Amelia sa bituka ng parehong galaw na ginamit niya kay Albert. Siya ay naninangil para sa pangalawang welga, ngunit hinampas ito ni Amelia gamit ang kanyang espada. Naitulak si Amelia sa gilid ng ring at si Arian ay nagmamadaling patumbahin siya. Ngunit natamaan siya ng Butterfly Rose spell sa malapitan. Dinapensahan ni Arian ang sarili at umatras. Tinitigan siya ni Rose at ipinahayag na mananalo siya sa paligsahan. Pumunta si Ray sa ilalim ng lupa at nakita si Clarice na nakahandusay sa sahig. Ginising siya nito at nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya doon. Nakapalibot sa kanila ang isang hadlang at lumitaw ang mga asasin. Napansin ni Dina na hindi gumagana ang mikropono at hinala ni Caroline na ito ay dahil sa epekto ng harang. Ginagamit ni Arian ang kanyang trump card at damaloy ang kuryente sa kanyang katawan. Siya ay naging napakabilis at madaling itinumba si Amelia. Binuhat ni Ray si Clarice at sinubukang tumakas. Nagrereklamo siya, ngunit sinabi niya sa kanya na manatili doon. Ina-unlock ni Ray ang Chronos at ginamit ang kanyang mga kakayahan sa yelo sa mga asasin. Lumipad siya, pinalamig ang mga ito at pumasok si Lex upang makipag-regroup sa kanya. Nawala ang harang at tumakbo si Ray kasama si Clarice para panuurin ang laban ni Amelia. Pilit na bumangon si Amelia at nakaramdam ng pagkatalo, sa pag-aakalang hindi siya mananalo laban kay Arian. Sumigaw si Ray sa kanya mula sa entrance ng arena. Pinalakas niya ang loob niya at lalong lumakas ang sorcery ni Amelia. Tumayo siya at humawak ng butterfly. Sinabi ni Amelia kay Arian na hindi niya siya matatalo. Ipinadala niya ang butterfly kay Arian, tinawag itong butterfly effect. Sinisingil ni Arian si Amelia at sinubukan siyang suntukin, ngunit muntik na siyang matapon sa labas ng ring. Nabawi niya ang balanse at inatake muli si Amelia. Ngunit sa tuwing tatamaan ng kanyang hampas ang mga butterfly na nakapalibot kay Amelia, itinutulak siya palayo sa kanya. Nagtataka si Clarice kung ano ang nangyayari, ngunit ipinaliwanag ni Caroline na ang kakayahan ni Amelia ay nauugnay sa teorya ng chaos ng butterfly effect. Binanggit niya na ito ay isang napakabihirang kasanayan na kinabibilangan ng pagmamanipula ng katotohanan. Sabi ni Caroline, kahit anong pilit ni Arian, hindi niya maabot si Amelia. Tinanong ni Dina kung ang ibig sabihin noon ay hindi matatalo si Amelia, ngunit hindi ito iniisip ni Caroline. Nagmamadaling lumabas si Arian kay Amelia, na nag-set up ng butterfly na nag-teleport sa kanya at pagkatapos ay sumabog sa impact. Tumutulo ang dugo mula sa ilong ni Amelia, na nagpapakita na itinutulak niya ang kanyang engram sa limitasyon. Umubo ng dugo si Amelia at napapansin ni Ray na nagsisimula na siyang mag-overheat. Sinisingil muli ni Arian at nagpalitan sila ng suntok. Nagiging matindi ang laban kaya pantay-pantay sila. Lahat sila ay lumabas sa kanilang huling pag-atake, at ang rose ni Arian ay nawasak. Marahang ipinatong ni Amelia ang ulo ni Arian sa kanyang kandangan. Nang magising si Arian, sinabi niya kay Amelia na lumakas siya kaya napaiyak si Amelia. Ang sabi ni Amelia ay salamat sa kanyang mga kaibigan. Idinagdag niya na si Arian ay isang malaking dahilan kung bakit siya umabot sa ganito. Nagpasalamat siya kay Arian, dahilan para umiyak din siya. Nangako si Arian na maging isang taong hindi ikahihiya ni Amelia. Magkayakap sila ng mahigpit. Naalala ni Amelia ang pangako ni Arian noong bata pa sila, na sila ay magkaibigan magpakailanman. Tinapos ni Dina ang paligsahan, hinihimok ang lahat na pahalagahan ang mga babae. Idineklara niyang si Amelia ang nagwagi at pinalakpakan siya ng mga tao. Pinapalakpakan ng mga pinuno ng Rose at Algren ang mga batang babae. Pagkatapos ng paligsahan, nagkita ang mga ama ng dalawang batang babae at pinag-usapan kung gaano kalakas ang kanilang mga anak, naniniwalang lalo pa silang lalakas sa paglipas ng panahon. Binisita ni Ray si Amelia sa klinika at tinanong kung kumusta na siya.
Balot na balot siya ng benda, pero mas mabuti na ang pakiramdam at hindi magtatagal ang paggaling. Nagmumuni-muni si Amelia sa lahat ng nagawa niya para sa paligsahan. Naalala niya ang pangako ni Ray at naguluhan siya. Tinanong niya ito kung alam nito kung ano ang kapangyarihan niya, pero sinabi nitong hindi. Naaalala niya ang kanilang labanan at kinikilala ang kanyang pambihirang talento. Naniniwala siya na namamana ang talento, pero natuklasan lang niya ang kanyang talento sa pamamagitan ng pagsusumikap. Inabot ni Ray ang kanyang kanang kamay para makipagkamay sa kanya, pero nang makita ang benda sa kanang kamay nito, sa kaliwa na lang sila nagkamay. Naisip niya sa sarili na para siyang ibon sa hola kung hindi dahil sa pagmamagitan ni Ray. Kinabukasan, naghihintay ang kanyang mga kaibigan sa labas ng kanyang gate para sa kanya. Magkasama silang naglakad papunta sa arena para manood ng finals. Sinabi ni Evie sa kanila na palakpakan si Rebecca. Nakakita si Rose ng ibon at inihambing ito sa sarili niya, masayang tumatakbo sa unahan ng kanyang mga kaibigan. Puno na ang Coliseum. Si Rebecca, ang dating nanalo sa Chevalier, ay malapit nang harapin si Lucas Forst. Nagpalakpakan ang mga manunood para sa kanilang dalawa. Nakita ni Ray si Maria na kinakabahang nanonood sa paligsahan. Nagsimula ang labanan at hinugot ni Lucas ang kanyang espada, gamit ang isang lihim na pamamaraan upang agad na maalis ang bulaklak ni Rebecca. Hindi makapaniwala ang mga tao. Nanalo si Lucas Forst sa paligsahan at umalis sa arena. Sa pasukan, nakita niya si Ray at tinawag siyang Ice Blade Sorcerer. Kinikilala ni Ray si Lucas bilang Peerless Blade Sorcerer, at nagtataka kung bakit siya pumasok sa Magic Chevalier na para sa mga estudyante. Ipinaliwanag ni Lucas na ginawa niya ito para ipakita kay Ray ang isang bagay. Nais ni Lucas na hamunin ang Ice Blade at patunayan na ang pinakamalakas na salamangkero ay ang Peerless Blade. Hinihiling niya kay Ray na tulungan siya sa kanyang sobrang init para makalaban sila ng buong lakas. Kumaway si Lucas para magpaalam kay Ray at sinabing magkita ulit sila sa susunod na taon. Pinag-iisipan ni Ray kung ano ang maaaring mangyari sa susunod na taon. Tumungo sina Abby, Carol at Lydia sa underground facility kung saan nakatali ang mga assassin. Ginagamit ni Carol ang kanyang kapangyarihan sa mga assassin, sinusubukang ipagtapat ang mga ito. Sa sandaling hilingin niya sa kanila na gawin ito, isa-isang puputok ang kanilang mga ulo. Bumalik sila sa paligsahan at nagbigay ng talumpati si Abby bago tapusin ang lahat. Iminumungkahi ni Ray na magpatakbo ng Maid Cafe ang kanyang klase para sa kanilang darating na cultural festival. Nagulat ang klase, dahil karamihan sa kanila ay hindi makapaniwalang magsisilbi ng tsaa o magbihis bilang katulong dahil sila ay mga maharlika. Naaalala ni Ray ang kanyang pagpupulong kay Amelia noong araw bago niya iminungkahi na gumawa sila ng Maid Cafe para sa cultural festival. Si Ray ay may pag-aalinlangan dahil karamihan sa kanila ay mga maharlika, ngunit iginiit niya na dapat niyang kumbinsihin sila. Tinanong niya ito kung bakit gusto niyang magbihis ang mga marangal na dalaga na parang mga katulong. Nagbibigay siya ng mga dahilan tungkol sa kung paano maganda ang mga katulong. Kinumbinsi ni Ray ang klase na karaniwang nasa anino ang mga katulong at gusto niyang bigyang diin ang mga ito sa pamamagitan ng bagong estilo ng fashion. Hinubad ni Caroline ang kanyang bathrobe, na nagpapakita ng kasuotan ng katulong na suot niya. Natuwa ang klase sa sobrang cute nitong tingnan. Umalis sa klase sina Amelia at Ray matapos matagumpay na makumbinsi ang lahat na lumahok sa cultural festival bilang isang maid cafe. Tumakbo si Dina sa kanila para maghatid ng balita na engaged na si Rebecca. Sabay na lumabas ng school si Rebecca at ang kanyang fiancé. Si Lord Evan ay pumirma ng isang kontrata sa kanyang ama, na tinitiyak ang kaligtasan ng kanyang anak na babae. Noong gabing iyon, nakipagkita ang isang nakahod na pigyura sa Glutton, na nilalamon ang engram ng kanyang biktima. Kinokolekta ng pigyura ang utak ng isang patay na tao at sinabi sa Glutton na plano niyang makakuha ng isang tiyak na sisidlan sa lalong madaling panahon. Nagtataka, tinanong ng Glutton kung sino ang sisidlan. Ang pigyura na nakahod ay nagpapakita na kinumpirma niya ang sisidlan sa panahon ng Magic Chevalier Tournament. Nagtutulungan sila at sumang-ayon na kunin ang sisidlan. Sinabi ng nakamastara na pigyura na balak niyang gamitin si Rebecca Bradley upang magpatupad ng paghiganti. Dumudugo ang isa sa mga mata ni Rebecca sa kanyang kwarto. Kinabukasan, nakita ni Ray si Rebecca na nagdidilig ng mga bulaklak sa labas ng kanyang dorm at binati siya. Tumugon siya at tinanong kung narinig niya ang tungkol sa kanyang pagpapakasal. Sabi niya meron at binati niya ito. Sinabi ni Rebecca kay Ray na pupunta pa rin siya sa academy hanggang sa makapagtapos siya. Nagpapahayag ng kanyang kaligayahan si Ray. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing inaasahan niyang makatrabaho ito.
Nakatagpo ni Ray ang kanyang mga kaibigan habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga kasuotan bilang katulong. Tinanong ni Amelia kung isusuot niya ang kanya. Nakakahiya naman, sabi ni Amelia, dahil naka-expose ang balat niya sa damit. Bumulong si Ray sa kanyang tainga na magiging maganda siya rito, na kinukumbinsi siyang sumang-ayon. Mapaglaro siyang sinisipa ni Amelia, nagseselos. Sumama si Ray sa mga lalaki sa pag-aayos ng silid-aralan, na humanga sa kanilang trabaho. Binanggit niya na isusuot ni Elisa ang kanyang kasuotan, na nagpapasigla sa kanila upang mas magtrabaho. Nagpasalamat sina Evie at Albert kay Ray, na sinasabing hindi magkakasama ang klase kung wala siya. Pumunta si Ray sa kanyang flower club room at sinabi kay Dina ang tungkol sa paghahanda ng maid cafe ng kanyang klase para sa festival. Nagulat siya na pumayag ang nobles na maging maids. Napansin ni Ray na nawawala ang ilang miyembro at nagtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ni Rebecca na ang kanyang pakikipag-ugnayan ay naging sanhi ng pagtigil ng ibang mga miyembro. Binanggit niya na ang secretary ng student council ay orihinal na engaged sa kanyang fiancé, kaya parang ninakaw niya ito. Ang ibang mga miyembro ay pumanig sa kalihim at binoboycott ang mga pagpupulong. Nag-aalok si Ray na tumulong, ngunit sinabihan nila siyang huwag na dahil mayroon siyang maid cafe na pagtutuunan ng pansin. Pinilit niyang tulungan at pumayag naman si Rebecca. Paglabas ni Ray ng club room, sinundan siya ni Dina para humingi ng pabor. Agad naman siyang pumayag na hindi niya alam kung ano iyon. Ibinahagi niya ang kanyang kutob tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Rebecca at pakiramdam niya ay kakaiba ito, dahil tila walang tama sa pagitan ng pamilya Bradley at Lord Evans. Pinaghihinalaan niya si Lord Evan at humingi ng tulong kay Ray para malaman kung ano ang nangyayari. Tinitiyak niya sa kanya na maaasahan siya nito. Kalaunan ng gabing iyon, binisita ni Ray si Lydia at humingi ng paumanhin sa gabing iyon. Nagtatanong siya tungkol sa background ni Lord Evan. Tinanong ni Lydia si Carla, na nagsasabi sa kanila ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa pamilya ni Evan, na isiniwalat na walang malilim maliban sa tila minadali ang pakikipag-ugnayan. Hiniling ni Lydia kay Carla na magukay ng higit pang impormasyon tungkol kay Evan, na ayon sa kanya ay aabot ng halos 1 linggo. Pagkatapos ay tinanong ni Lydia si Ray kung ano ang plano ng kanyang klase sa cultural festival, at sinabi niya sa kanya na magpapatakbo sila ng isang maid cafe. Nagtataka siya kung ano ang inaasahan nilang makamit, ngunit itinuro ni Ray na walang sino man ang hindi nagugustuhan ng isang maid costume. Tumingin siya kay Carla at binanggit kung gaano siya kaakit-akit, na ikinamulan niya. Inamin niya na naisip niya siya noong unang nagmungkahi si Amelia ng ideya. Si Carla ay naging betrayed, na nagseselos kay Lydia. Iniisip ni Lydia ang sarili sa maid costume, na nagpapatawa kay Ray. Biro niya, walang bakulaw na maging kasambahay. Nagalit si Lydia at mapaglarong pinagbantaan siya. Humingi ng tawad si Ray at nagpaalam siya sa kanya na pupunta sila ni Carla sa school cultural festival. Si Rebecca ay naliligo sa kanyang banyo, naguhugas ng dugo sa kanyang mata. Naalala niya ang pagkakaroon ng parehong bangungot na nagtatampok kay Ray at nagtataka kung bakit patuloy itong lumilitaw sa kanyang mga panaginip. Pumunta siya sa salamin at nakita niyang kumikinang ang mga mata niya. Tinanong ni Maria si Rebecca kung bakit siya napuyat, at sinabi niyang naligo siya dahil pawisan siya. Napansin ni Maria ang dugo sa maliit na tuwalya na hawak ni Rebecca at tinanong siya nito. Sinabi ni Rebecca na nagkaroon siya ng nosebleed. Ipinahayag ni Maria ang pakikipag-ugnayan, ngunit iginiit ni Rebecca na ayos lang. Nais ni Rebecca na swertehin si Maria sa paghahanap ng pag-ibig at lumayo. Pagkapasok niya sa kanyang silid ay napaiyak si Rebecca. Ipinanganak si Maria na may puting buhok, pulang mata at napakaputlang balat. Palagi siyang naiiba, na humahantong sa iba na iba ang pakikitungo sa kanya. Palaging sinasabi sa kanya ni Rebecca na mahal niya siya at naisip niyang maganda siya. Lumaki si Maria at nabutas ang kanyang mga tainga, na hindi angkop sa mga Bradley. Pinagalitan siya ng kanyang ina, ngunit tumugon si Maria na maaari siyang maging sino mang gusto niya dahil hindi siya ang kanilang pagmamataas at kagalakan tulad ni Rebecca. Nakita ni Maria si Rebecca na mukhang malungkot at napagtanto na ito ay tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan. Pagharap niya kay Rebecca, sinisigawan siya. Tumakbo siya palabas ng dorm ni Rebecca at nakasalubong niya si Lily White. Malapit na ang cultural festival at ang klase ni Ray ay nag-decorate ng kanilang lugar na parang cafe. Ang mga batang babae ay nakasuot ng mga kasuotan ng dalaga at mahal sila. Pinuri silang lahat ni Ray. Dumating si Amelia at sinabi sa kanya ni Ray na siya ay napakarilag. Isinama niya si Elisa, na tila nahihiya, ngunit pinapurihan siya ni Ray ng mga papuri din. Nagseselo si Amelia at sinimulang hampasin si Ray, na binanggit na alam niya ang tungkol sa pagtulong nito sa student council.
Si Clarice ay nagpakita na nakadamit bilang isang multo, na sinasabi sa kanila na ang kanyang klase ay gumagawa ng isang haunted house. Napansin nila kung gaano kakaiba ang hitsura ng kanyang kasuotan at pinupuri siya. Nakangiti si Ray, sa pag-aakalang madadala niya ang kanilang atraksyon sa ibang antas. Tinanong ni Abby si Caroline kung kumusta ang klase ni Ray, at sinabi ni Caroline na nagkakaisa sila ni Ray sa gitna. Tinitigan ni Abby ang picture frame nila ni Ray kasama ang mga militar. Kinagabihan pagkatapos ng klase, napansin ni Ray ang pag-alis ni Rebecca at nag-alok na ihatid siya pauwi. Kinumpirma niyang hindi na siya nakatira sa dorm at sabi niya dahil engaged na siya. Binanggit niya na lilipat siya pagkatapos ng festival. Nagtanong siya tungkol sa kanyang klase at sumagot siya na nagkakaisa sila upang makamit ang isang layunin. Tumiti siya at sinabing hindi na siya makapaghintay na makita ito. Nakita sila ni Evan at lumapit. Ipinakilala ni Evan at Ray ang kanilang mga sarili at pinasalamatan ni Evan si Ray sa pag-uwi sa kanyang kasintahan. Iniwan ni Ray si Rebecca kasama si Evan na nanonood. Habang naglalakad si Evan pauwi, naalala niya ang babala ni Dina tungkol kay Evan Bernstein. Nakipagkita si Lex kay Ray at dinala siya sa isang pulong. Sa panahon ng pagpupulong, sinabi ni Carla kay Ray na walang mga tao na nakatira sa Bernstein Manor. Parang ilang taon na itong pinabayaan. Tinanong ni Abby kung si Evan ay dumadalo sa mga aristokratikong pagpupulong at mga sorcery summit, at kinumpirma ni Carla na mayroon siya. Iminumungkahi niya na pinananatili niya ang kanyang panlilinlang sa loob ng mahabang panahon. Napagpasyahan ni Lydia na si Evan ay hinahabol ang mga sorcerer's eyes ni Rebecca. Iniisip ni Abby na si Evan ay malamang na collector ng mga sorcerer's eyes at sangkot sa eugenics. Isang nakamaskara at nakahod na figura ang nakasalubong sa glutton sa hindi kilalang lokasyon. Ang glutton ay nagtanong tungkol sa pagpupulong at ang figura ay tumugon na sila ay malapit na. Hinihintay niya si Rebecca na buksan ang kanyang cruise para mabuksan ang gate ng Akasha. Inalis niya ang kanyang maskara, na inihayag ang kanyang sarili na si Evan Bernstein. Binanggit niya ang isang taong nagngangalang Liz at nangako. Si Rebecca ay umiiyak sa kanyang silid, naaalala kung paano sinubukan ni Evan na hawakan ang kanyang mata at hinampas niya ang kanyang kamay. Pinagtawanan siya ni Evan at sinabing desisyon ito ng House Bradley para ang kanyang ama ay nasa tuktok ng 3 malalaking bahay. Sinabi niya sa kanya kung bakit siya pumirma ng kontrata sa kanyang ama at pinagbantaan siya tungkol kay Maria. Habang umiiyak siya, tumutulo ang dugo sa kaliwang bahagi ng mata ni Rebecca. Nagising si Rebecca at natagpuan ang sarili sa isang alaala, sa larangan ng digmaan. Nakita niya ang batang si Ray na hawak ang isang patay na sundalo at tinatawag ang pangalan nito. Sinubukan ni Ray na pagalingin si Howard, ngunit sinabihan siya ni Lydia na huminto. Nang tinanong niya kung bakit, sinabi niyang alam na niya. Inutusan siya ni Lydia na sumama sa kanya dahil hindi pa tapos ang kanilang misyon. Lumaban si Ray sa una, ngunit sinampal siya ni Lydia at ipinaalala sa kanya na ito ay isang larangan ng digmaan. Hinawakan niya ang kamay nito at lumayo sila, iniwan si Rebecca na napansin ang pagluha ni Ray. Kinabukasan sa student council room, pinapanood ni Rebecca si Ray na tinutulungan siya sa mga papeles at iniisip niya kung siya ba ang nasa panaginip niya. Tinawag ni Maria si Ray para kausapin at pinuri ni Ray ang kanyang maputing buhok at balat, dahilan para mamula siya. Binanggit niya ang pagiging malapit kay Dina. Tinanong ni Ray kung tungkol kay Rebecca ang kanilang pag-uusap, at kinumpirma ito ni Maria. Pinag-uusapan niya kung gaano siya kaiba sa perpektong kapatid niya. Hinawakan ni Ray ang kanyang kamay at nangakong ililigtas siya. Sinabi ng kanyang kapatid kay Maria na siya ay may dalisay, magandang puso at hindi dapat ibaba ang kanyang sarili. Sumandal sa kanya si Maria at tinawag siyang tuwa, habang si Rebecca ay nakikinig, nagtataka kung bakit gusto nila siyang tulungan. Maya-maya, si Rebecca ay nasa kanyang kama, inaalala si Maria na hawak si Ray at iniisip kung ano ang ginagawa niya sa kanyang paaralan. Sa tingin niya ay hindi napapansin ni Ray ang epekto nito sa mga babae. Ngunit nagtataka kung paano siya naging malapit sa kanyang kapatid. Napagpasyahan niyang hindi siya ang lugar para magkomento sa kanilang relasyon. Sa kwarto ni Ray, tinanong ni Evie kung ano ang ginagawa niya at nagbabasa daw siya ng konting love story. Nagulat si Evie na nabasa niya ang romansa at ipinaliwanag ni Ray na ito ay tungkol sa isang batang babae na itinuturing na isang demonyo. Siya ay nakatira malayo sa iba, ngunit nakilala ang isang binata isang araw. Dahil hindi siya nakikipag-ugnayan sa mga tao, hindi niya naiintindihan ang mga emosyon ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang relasyon sa binata, nalaman niya ang tungkol sa puso ng tao, ngunit nagsimula itong umiwas sa kanya dahil ang kanyang mga kapangyarihan ay nabighani sa kanya. Sinabi ni Ray na ang dalaga ay naghihintay ng mahabang panahon, na gustong malaman ang kanyang damdamin para sa kanya.
Nalungkot si Evie sa kwento at umaasa si Ray na ang babaeng demonyo ay makakatagpo ng kaligayahan. Naging maayos ang paghahanda para sa cultural festival. Gabi na, natutulog si Ray sa kanyang silid at napanaginipan ang nakaraan, inaalala ang paglilibing ni Howard at kung gaano kalungkot ang lahat. Sa kanyang panaginip, nilapitan siya ni Rebecca at tinanong kung sino siya. Nagising siya nang mapagtantong panaginip lang iyon at may luhang tumulo mula sa kanyang mata. Kinaumagahan, nagjo-jogging si Ray at nakita si Rebecca. Pinag-uusapan nila ang cultural festival simula sa araw na iyon. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit huminto at binati siya ng isang maligayang pagdiriwang, kung saan siya ay nagpapasalamat sa kanya. Magsisimula na ang cultural festival. Pumunta sina Arian at Shanna sa Arnold Academy para tingnan ito. Hinahanap ni Maria si Ray sa paaralan habang si Amelia ay nagseserbisyo sa kanyang mga customer. Habang hinahanap ni Arian si Ray, gumamit si Ray ng sorcery para magpalit bilang Lily at pumasok sa klase bilang isang katulong. Napansin ng lahat ng mga customer at mga kaibigan ni Ray kung gaano ka-cute si Lily gamit ang kanyang alindog. Si Lily ay binihag ang lahat. Nagpatrolya sina Abby at Carol sa Academy Tower, ngunit nababagot si Carol at gusto niyang kulitin si Ray sa panahon ng festival. Pagkatapos umalis sa maid cafe, nagpalit si Ray sa kanyang sarili at tumambay kay Rebecca. Naalala niya ang paghiling sa kanya ni Dina na ipakita ang magandang pagkakataon kay Rebecca. Naglalakad si Rebecca palapit sa kanya at humawak sa braso niya habang magkasama silang nag-explore ng iba't ibang klase. Pagkatapos ng masayang oras, inihatid siya ni Ray pabalik sa student council room. Pinasalamatan niya ito para sa kanyang mga pagsisikap at sinusubukang sabihin sa kanya ang tungkol sa pagdiriwang ng paputok na magaganap sa susunod na araw, ngunit huminto at pumasok sa loob. Pagkatapos ng unang araw ng pagdiriwang ng kultura, habang papalapit ang oras ng pagsasara, bumalik si Maria sa kanyang mansyon na may hawak na litrato nila ni Lily, na may parehong puting buhok. May nagsabi sa kanya na ang kanyang kapatid na babae ay nanganganib na mamatay kung magpapatuloy ang mga bagay. Ibinaba ni Maria ang larawan. Nasa meeting room si Ray kasama ang kanyang mga amo. Tinanong niya si Lydia kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang mamamatay si Rebecca. Pinapanatag siya ni Lydia, at sinabing nandyan siya para tulungang iligtas si Rebecca. Pumasok si Bruno Bradley at hiniling kay Ray na iligtas ang kanyang anak. Sa dorm ni Ray, hiniling sa kanya ni Evie na ipaalam sa kanya kung may mangyayari. Sumagot si Ray na hindi niya dapat istorbohin ang iba. Nagpapasalamat siya kay Evie sa pag-iisip sa kanya. Sa kagubatan, si Evan Bernstein at ang Glutton ay kasama ng isang grupo ng mga misteryosong figura. Sinabi ni Evan sa Glutton na magigising si Croix kinabukasan. Sinabihan siya ng Glutton na magpatuloy hanggat makakain niya ang Ice Blade. Sa silid ni Rebecca, umiiyak siya habang umaagos ang dugo mula sa kanyang mga mata, mga alaala ng iba't ibang tao na sumugod. Si Maria ay nakatayo sa labas, umiiyak para sa sakit ng kanyang nakatatandang kapatid. Kinabukasan, habang nagjo-jogging si Ray, nakita niya si Rebecca at huminto. Nakikiusap siya na alagaan niya si Maria. Nalilito si Ray, ngunit binanggit niya na engaged na siya at malapit nang umalis sa bahay ni Bradley. Nag-aalala na wala siyang oras para makita siya. Nakipagkita sina Carla at Lydia kina Ashley, Abby at Carol. Sinabi niya sa kanila na oras na para umalis. Nagreklamo si Carol tungkol sa pangangailangang magtrabaho sa panahon ng pagdiriwang, ngunit iginiit ni Lydia na magtrabaho siya. Sumagot si Carol na tapos na siya. Sinubukan ni Lily na palakasin ang loob ni Maria, na napangiti siya. Niyakap siya ni Maria at humihingi ng lakas ng loob. Kumuha sila ng litrato na magkasama, pagkatapos ay umalis si Maria. Lumapit si Rebecca kay Evan, na kinuha ang kanyang kamay at nag-teleport palabas ng paaralan. Kinausap ni Amelia si Lily, nag-aalinlangan na si Lily ay maaari ring manalo kay Maria. Sinabi ni Amelia na hindi niya pababayaan ang kanyang pagbabantay. Sinabi ni Lily kay Maria na kailangan niyang umalis, at nang subukang pigilan siya ni Amelia na magsalita, tumakbo siya. Tinanong siya ng mga kaibigan niya kung ano ang problema. Malayo sa academy, ibinaba ni Evan si Rebecca at gumawa ng bubble barrier, na sinasabi sa kanya na malapit na niya itong basagin. Sa kagubatan ng Kafka, nakatayo ang Glutton na may nakamaskara na guwang na figura, handa sa mga sangkawan ng mga halimaw. Habang ang figura ay nagbibigay sa kanya ng cue upang simulan ang pangangaso, tumakbo si Lily sa kagubatan at nakipaglaban sa maraming halimaw. Inaatake ng ilang nakahod na figura si Ray, ngunit ginagamit ni Amelia ang butterfly effect para i-teleport sila. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay sumabak sa labanan upang tulungan siya. Tumakbo si Maria patungo kay Rebecca at napansin ni Evan habang sinusundan niya sila. Nagsanib puwersa sila at inaalis ang mga halimaw sa kagubatan.
Tina-target ng glutton si Amelia na kunin ang kanyang engram, ngunit pumasok si Ray upang protektahan siya. Ang nakamaskara na figura ay nagsasabi sa glutton na magtungo sa isang burol kung saan siya ay maaaring mag-asikaso ng mga bagay. Sinabi ni Amelia kay Ray na sundan ang glutton habang siya at ang kanyang mga kaibigan ay nakikitungo sa nakamaskara na figura. Tinanggal ni Ray ang wig niya at tumakbo. Naaalala ni Ray ang isang nakaraang pagpupulong kasama ang kanyang master at ang pinuno ng bahay ng Bradley. Nalaman niya na lumilitaw ang Croits isang beses bawat ilang daang taon. Tinanong ni Ray kung si Rebecca ang Croits, ngunit iginiit ni Lydia na hindi siya. Ipinaliwanag ni Lydia na hindi niya makontrol ang kanyang sorcerer na mata. Sinabi ni Bradley na kung hindi makontrol ni Rebecca ang kanyang kapangyarihan, hindi siya mabubuhay para makita ang 20. Idinagdag niya na ang albinism ni Maria ay dahil sa mga epekto ng pagsilang kay Rebecca bilang Croits. Nag-aalala si Bradley na maaaring maapektuhan din ng Croits si Maria, na nagmamakaawa kay Ray na iligtas ang kanyang anak. Umakyat si Ray sa burol patungo sa kinaroroonan ni Rebecca at Maria. Dumating ang isang figura kung nasaan sina Maria at Rebecca. Nilapitan siya ni Evan at tinanong kung siya ba ang tinatawag na Morse. Ang maskara ay natanggal, na nagpapakita na si Evan ang nasa likod nito. Kinausap niya ang isa pang bersyon ng kanyang sarili na nag-transform sa puting buhok na babaeng nakita ni Maria kamakailan. Tinawag siya ni Evan na Lacey, at binanggit na 10 taon na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita. Gumagamit siya ng mahika para hawakan siya at nagrereklamo na palagi niyang ginugulo ang kanyang mga plano. Sinabi niya na siya ang nagpapanatili ng kanyang pangalan kahit na siya ay nag-iisa. Plano niyang wakasan ang mga bagay sa pamamagitan ng paggamit kay Croits para maabot ang akasa. Lumikha siya ng apoy sa paligid ni Rebecca, ngunit pinalabas ito ni Lacey at pinapunta si Rebecca sa malayo gamit ang magic. Itinulak niya si Evan palayo at ikinulong siya sa labas ng isang harang. Nilapitan ni Lacey si Maria at tinanong kung nakapagdesisyon na ba siya. Tiniyak niya sa kanya na huwag mag-alala at hayaan si Ray na pangasiwaan ito. Nagtataka si Maria kung bakit binanggit ni Lacey si Ray, ngunit itinuro ni Lacey na naroon na si Ray. Dumating si Ray at nasa sabik ang glutton na labanan siya. Tinawag ni Ray ang glutton na Peritrogo at sinabing isa siyang mangkukulam na kumakain ng engram ng ibang tao. Sinisingil ng glutton si Ray, ngunit hinarang siya ni Lacey. Sinabihan siya ni Lacey na maghintay dahil kailangan niyang matuklasan ang isang mahalagang bagay kay Ray. Ipinakilala niya ang sarili kay Ray bilang mangkukulam ng fabrication. Tinanong ni Ray kung orkestra niya ang lahat at kinumpirma niya. Pinaghihinalaan niya si Lydia at ang iba pa ay may kaunting alam tungkol sa kanyang mga plano. Sinabi niya kay Ray na balak niyang hayaang mag-overheat si Rebecca habang tinatakan niya ito. Sumang-ayon si Ray at binuksan ang Chronos. Sinabi niya na siya lamang ang makakapag-pull off dahil sumasalamin siya sa kanya. Binanggit ni Lacey na kung ito ay upang iligtas si Rebecca, maaari niyang gamitin ang anumang paraan na kinakailangan dahil iyon ang kasunduan na ginawa niya sa ama ni Rebecca. Sinabi ni Ray na tila hindi siya nababahala at ipinaliwanag niya na mayroon siyang mga layunin. Ang glutton ay lumagpas sa hadlang ni Lacey at hiniling niya kay Ray na hawakan siya. Binuksan ni Ray ang kanyang mahika at nilabanan ang glutton, ngunit napagtanto niya ang napakalaking lakas na mayroon siya. Iniwan sila ni Liz at pumasok sa harang kung saan kinulong niya si Evan. Sinabi sa kanya ni Liz na hindi niya ito maabot, ngunit tumanggi siyang tanggapin iyon at gumamit ng syringe sa kanyang sarili. Sinabi sa kanya ni Liz na alam niya ang lahat tungkol sa kanyang mga plano at ang gayuma na kanyang iniksyon. Ipinaliwanag niya na ang ini-inject niya ay pansamantalang magiging sanhi ng sobrang init ng kanyang engram. Inaatake ni Evan, ngunit hindi niya ito maabot. Ginagamit ni Liz ang kanyang prima materia sa kanya at pinapagana ang apotheosis. Si Evan ay nilamon ng maliwanag na liwanag at sumisigaw habang siya ay nasusunog. Sinabi sa kanya ni Liz na ang mapanirang puwersang taglay niya ay nagiging sanhi ng pagkasira ng sarili ng kanyang engram. Sinunog niya siya sa lupa at nahulog siya. Tumingin si Evan sa kanya habang dumudugo ang lahat at nagtatanong kung ang kapangyarihang naramdaman niya ay nagmula sa pinakamalakas na sorcerer. Tinanggihan niya ang pahayag na iyon, at sinabing ang pinakamalakas na sorcerer ay ang Ice Blade. Ipinaliwanag niya na si Ray ay umiiral sa isang ganap na naiibang dimensyon. Idinagdag niya na kung ang isang sorcerer ay mamuno sa mundo, malamang na ito ay si Ray White. Ipinahayag ni Liz na ang Ice Blade sorcerer ang mamumuno sa mundo. Samantala, natalo ng mga kaibigan ni Ray ang lahat ng kalapit na halimaw. Nahihirapan silang makahinga habang ipinagdiriwang nila kung gaano kalayo na ang kanilang narating. Isang malaking halimaw ang lumitaw at umatake sa mga kaibigan ni Ray, ngunit sinira ng Grand Sorcerers ang mga pag-atake nito. Pinupuri nila ang mga batang babae para sa kanilang mga pagsisikap at sinabing sila na ang bahala sa mga natitirang laban.
Mabilis na tinapos ng mga Grand Sorcerer ang kanilang mga kaaway, na ikinamangha ng mga estudyante. Nilabanan ni Ray ang glutton at pinilit itong gamitin ang isa sa pinakamalakas nitong galaw. Napatalon siya at nag-aalala si Rebecca sa kanya. Sigaw ni Maria kay Rebecca, sinisisi siya sa malagim na sitwasyon ni Ray. Inakusahan niya ang kanyang kapatid na pinipigilan ang kanyang damdamin at hindi nagsasalita. Hinawakan ng glutton si Ray at idinikit sa dingding, sinabing malalasap siya nito. Nagcast si Ray ng Restoration Compression Spell at gumawa ng pulang espada. Sinaksak niya ang glutton, pinalamig ang bawat bahagi ng katawan na hinahawakan ng espada sa isang pulang kulay. Pinupuri ng glutton si Ray habang nagyayelo ang lahat. Inilak ni Ray ang kanyang kapangyarihan at bumagsak sa lupa. Sinubukan ni Rebecca na sumugod kay Ray, ngunit pinigilan siya ni Maria, na sinisisi si Rebecca sa palaging pagiging mabuting babae. Sinabi ni Rebecca kay Maria na hindi niya alam ang kanyang pinagdaanan. Sinisigawan niya si Maria, na sinasabing labis siyang nagdusa para sa kanya. Sinampal siya ni Maria at tinawag siyang tulala. Umiiyak na si Rebecca ay kumilos dahil sa pagiging makasarili at hindi kailanman humingi ng tulong sa kanya. Itinulak ni Rebecca ang kanyang kapatid sa lupa at sumigaw na wala siyang ibang pagpipilian kundi tiisin ito. Hinampas ni Rebecca si Maria sa pisngi dahil sa pagiging makasarili at sinabing galit siya sa kanya. Tumayo si Maria at sinabi kay Rebecca na dapat niyang hilingin na mawala siya. Humihikbi si Rebecca, sinabing hindi niya kayang hilingin ang isang bagay na masama sa kanya dahil mahalaga siya sa kanya at mahal niya ito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at nagsisimula siyang mag-overheat. Si Maria ay tumakbo sa kanya, sumisigaw ng kanyang pangalan. Nagising si Ray at nakita si Liz na nag-teleport kay Evan sa kanyang tabi. Tinanong niya ito kung mahalaga sa kanya si Evan. Sinabi ni Liz kay Ray na si Evan ay naakit ng isang demonyo at nagseselos, na tinawag siyang isang hangal na tao para sa pagtatapon ng kanyang pagkatao. Tumingin si Ray sa kanya at nakita ang imahe ng babaeng demonyo mula sa librong binabasa niya. Isang luha ang bumagsak mula sa mga mata ni Liz, habang sinasabi niya na ang mga bagay ay hindi palaging nangyayari ayon sa plano. Hinimok niya si Ray na magmadali kay Rebecca. Sinabihan ni Lydia ang mga kaibigan ni Ray na layuan si Rebecca mula nang mag-overheat siya. Pumasok si Ray sa gintong mana na nilikha ni Rebecca at sinabihan si Maria na umatras. Lumapit si Ray kay Rebecca at nakita niya ang pagbuhos ng mga luha niya ng dugo. Sinabi niya ang mga kakilakilabot na bagay kay Maria at ipinapalagay na kinasusuklaman siya ni Ray. Tiniyak ni Ray sa kanya na nangyayari ang mga salungatan at mahal pa rin siya ni Maria. Hinawakan niya ang pisngi nito at hinalikan, pagkatapos ay ginamit ang Chronos Lock para pigilan ang sobrang init nito. Nang maglaon ng gabing iyon, sinabi ni Bruno Bradley kay Lex na nailigtas ng talim ng yelo ang kanyang mga anak na babae at hiniling kay Lex na ihatid ang kanyang pasasalamat. Nakatingin si Rebecca sa langit at nakarinig ng mga yabag. Tinawag niya si Ray, ngunit dumaan si Amelia at humingi ng paumanhin dahil hindi siya. Sinabi ni Rebecca kay Amelia na halos oras na para manood sila ni Ray ng fireworks. Iginiit niya na hindi siya gaanong kalapit kay Ray gaya ni Amelia at plano niyang magpalipas ng gabi sa kanya, kaya nagseselos si Amelia. Binanggit ni Amelia na naging masaya siya kay Ray. Sinabi ni Rebecca na ang kanyang kaluluwa at si Ray ay pinagsama. Binalaan ni Amelia si Rebecca na maghanda para sa mahihirap na panahon dahil sikat si Ray sa mga babae. Pabalik-balik ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa magkamayan sila at nangakong hindi magpapatalo sa isa't isa. Sina Clarice at Arisa ay sumama sa kanila, nagtatanong kung bakit ang dalawa ay nagkakaroon ng lahat ng kasiyahan. Nakipagkita si Ray sa kanila at sabay silang nanonood ng fireworks. Kinabukasan, binisita ni Ray ang libingan ni Howard at itinala na matagal na mula noong huling pagbisita niya. Ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan bilang isang mag-aaral sa Tombstone. Tumiti siya at nagpapasalamat kay Howard at sa kanyang amo sa pagbabantay sa kanya. Bumangon, ipinahayag ni Ray na mayroon siyang mga kaibigan. Lumapit si Arian kay Ray habang siya ay nag-iisa at hiniling sa kanya na pasukin ang digmaan ng mahika sa kanya. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.